Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3861-3880. Kabanata 3861 Hari ng Pagpapanday. Nakangiting tiningnan ni Levi ang iba. Gaya ng inaasahan niya, halos magkatulad ang kanilang mga reaksyon. Kitang-kita ang intensyon ni Quirina. Ang Dragonstone ay isang napakamahal na material na forging, at ang pambihira nito ay higit na nalampasan ang isang regular na linya ng Dragon Lay. Ang isang maliit na linya ng Dragon Lay ay hindi makagawa ng isang Dragonstone. Kahit na ang Dragon Lay line na naaga ni Levi dati ay walang anumang Dragonstone. Iyon ay isang testamento sa pambihira at kahalagahan ng isang Dragonstone. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong pamamaraan ng forging ay hindi magiging sapat upang mahawakan ang gayong katanji tanging hilaw na material. Sa madaling salita, hindi makakagawa ang isang average na manghuhula ng isang premium na ultimate weapon kahit na mayroon silang Dragonstone, at iyon ay isang pag-aaksaya ng ganoong mahalagang mapagkukunan. Ang mga miyembro ng Astralune Sect ay nagdududa sa kanyang kakayahan sa pagpapanday. Gawin natin ito kung gayon. Dalhin mo sa akin ang ilan sa mga materyales na makukuha sa sekta at ihatid mo ako sa Holy Ley line ng sekta. Gagawa ako ng ilang kapaki-pakinabang na sandata para sa matatanda ng sekta, bulalas ni Levi. Nahihiya ang lahat ng matatanda ng Astralune Sect na hayagang ipahayag sa mga salita ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, inaabangan din nilang masaksihan ng personal ang pamamaraan ni Levi. Ang kanyang tiwala na kilos ay nagpaypay sa sigasig ng mga matatanda. Tila ba ang ating bagong pinuno ay tunay na sanay? Ang kaisipang iyon ay sumagi sa isipan ng lahat. Agad na inutusan ni Quirina ang kanyang mga nasasakupan na magdala ng mga tambak na hilaw na materyales bago ituro kay Levi ang daan patungo sa Holy Ley line. Magsimula na tayo. Dahil doon, nagsimulang magpanday si Levi. Napanganga ang lahat ng miyembro ng Astralune Sect nang makita nila ang kanyang kakaibang mga diskarte at kung gaano siya kapropesyonal. Grabe din ang forging technique ni Lord Garrison. Advanced. Sumali ako sa isang forging competition na pinangungunahan ng maraming kilalang sekta, ngunit kahit na ang mga kasanayan ng forging champion ng contest na iyon ay mapatla kumpara sa Lord Garrison. Sa tingin ko, ang mga kasanayan ni Lord Garrison ay halos kapantay ng mga ultimate forging techniques ni Kenfort, di ba? Elder Quimby, mangyaring maging mas kumpiyansa sa iyong haka-haka. Natatakot ako na ang weapon god lang, ang hari ng forging, ang makakalaban ni Lord Garrison. Ang hari ng forging ay ang pinakabihasang tao ni Kenfort sa panday, at siya ay marangal na tinukoy bilang Diyos ng armas ng iba. Marami sa pinakamalakas na sekta ang handang isakripisyo ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang makakuha ng isang tunay na sandata na ginawa ng armas ng Diyos. Sa kasamaang palad, ang weapon god ay isang pag-iral na hindi maaabot ng Astralune Sect. Kahit na ang Eclipse ay maaaring hindi makapagtatag ng pakikipag-ugnayan sa weapon god. Ang sabi-sabi ay ang mga liblib na kilalang pamilya o sekta lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa Diyos ng armas. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang napakahusay na pamamaraan ng pag-forging ni Levi, lahat ay nagulat sa kaibuturan. Sa sumunod na segundo, ang kanilang pagkamangha ay napalitan ng tuwa at pagkabalisa dahil napagtanto nilang lahat na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga premium na ultimate weapons kung makakaasa sila kay Levi. Mabilis pagkatapos, si Levi ay tapos na sa paghampas ng ilang mga armas. Ang kalidad ng mga hilaw na materyales ay masyadong mababa, at ang mga sandata ay biniyayaan lamang ng kapangyarihan ng banal na linya ng Ley, kaya't sana ay huwag kayong mag-isip na gamitin ang mga masasamang nilikha sa ngayon. Inihagis niya ang ilang sandata kay Quirina at sa mga matatanda. Masamang likha. Ano ang ibig niyang sabihin? Nakatitig ang lahat sa napakaganda at nagniningning na mga sandata sa kanilang mga kamay na tulala. Kahit na ang pinakahuling sandata ng mga maimpluwensyang sekta na iyon ay hindi maihahambing sa mga ito. Gayunpaman,
Iniisip lamang ni Lord Garrison ang mga ito bilang mga pangit na likha at umaasa na hindi namin iniisip na gamitin ang mga ito. Sa pangalawang pag-iisip, napagtanto ng mga miyembro ng Astraloon Sect na tama si Levi. Pagkatapos ng lahat, binigyan nila siya ng mga hilaw na materyales na normal. Kung binigyan nila siya ng Dragonstone, Star Metal, o anumang iba pang katulad na mataas na kalidad na mapagkukunan, ang mga armas na ginawa niya ay magiging mga premium na ultimate na armas. Ibinibigay mo ba talaga sa amin ang mga sandata na ito, Lord Garrison? Emosyonal na tanong ni Quirina. Ngumisi si Levi at tumango. Oo naman. Ako ay isang tao ng aking salita. Kung lahat kayo ay makakabili ng higit pang mga high-grade na materyales sa hinaharap, gagawa din ako ng ilang premium ultimate weapons para sa inyo. Napabuntong hininga ang karamihan matapos marinig iyon. Salamat sa iyong mapagbigay na regalo, Lord Garrison. Napakagaling mo, Lord Garrison. Wala sa mundong ito ang iyong pamamaraan sa pagpapanday, Lord Garrison. Ang lahat ng matataas na opisyal ng Astraloon Sect ay tuwang-tuwa habang sila ay nagsasaya sa pananabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3862 magbayad ng presyo. Ang kanilang masayang min ay hindi isang harapan, dahil ang lahat ng matataas na opisyal ng Astraloon Sect ay tunay na nasa buwan. Ang lahat ng natitirang pahiwatig ng sama ng loob ay iniingatan nila kay Levi dahil sa pag-agaw ng kontrol sa kanilang sekta ay nawala para sa kabutihan. Ang mga armas na ginawa ni Levi ay higit na mataas kaysa sa kasalukuyang pinakamalakas na pinakahuling armas ng kanilang sekta. Ang pagwawalang bahala sa kanilang mga diskarte sa paglilinang, ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay makakatanggap ng makabuluhang pagpapalakas mula sa paggamit ng mga panghuling sandata na iyon ng mag-isa. Bukod dito, nilinaw ni Levi ang kanyang sarili na kung makakakuha sila ng mga nangungunang hilaw na materyales sa hinaharap, gagawa siya ng ilang premium na ultimate na armas para sa kanila. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit determinado kang maghanap ng mga high-grade forging na materyales, Lord Garrison. Tama na. Bukod sa mga nangungunang hilaw na materyales na iyon, ang iba pang mga ordinaryong sangkap ay masyadong katamtaman para sa iyong pamamaraan sa pag-forging. Dapat nating baguhin ang pangalan ng ating sekta sa Premium Ultimate Weapon Sect mula ngayon. Medyo hindi mahinhin iyon, Elder Canfield. Ngunit ang pangalang iyon ay tiyak na akma sa namumukod tanging pamamaraan ni Lord Garrison. Sa kanilang kaaya-ayang kilos, nakita ni Levi na nakakatawa ang kanilang reaksyon. Hindi ako makapaniwala na binibigyan nila ako ng napakaraming papuri sa pag-alok sa kanila ng mga sandata na itinuturing kong basura. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay nagkataon na kapaki-pakinabang para sa akin. Pagkatapos ng lahat, mas makokontrol ko ang Astraloon Sect sa pamamagitan ng pabor sa kanila at pagpapalam sa kanila ng aking lakas. Sa ngayon, parang wala nang reklamo ang matataas na opisyal ng sekta. Hanggat sila ay pumili ng isang panig, ang katatagan ng mga kalagayan ng sekta ay magiging semento. Habang ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay naninirahan sa masayang sandaling iyon, isang impormante ang biglang lumapit. Lord Garrison, ngayon lang namin natanggap ang pinakabagong balita na si Walden Slaby, ang pinuno ng sekta ng Eclipse, ay nagbigay ng utos sa mahigit 100 sekta na magsagawa ng masusing paghahanap. Ang isang bahagi ng mga mandirigma ng Eclipse Academy ay dumating sa sangay ng sekta na matatagpuan sa pinakalabas na perimeter. Nandito daw sila para harapin kami. Dapat ba nating turuan ang ating mga apprentice na gumanti? Mangyaring gumawa ng desisyon, Lord Garrison. Ilang saglit na nagmuni-muni si Levi sa katahimikan bago ngumiti ng may ngiti, samantalahin natin ang pagkakataong ito para subukan ang kalidad nitong mga bagong huwad na sandata. Lahat kayo hindi kailangang gumanti. Papasukin mo sila, at ako mismo ang haharap sa kanila. Naiintindihan. Agad na bumalik ang impormante sa sangay upang ihatid ang mensahe. Sinabi ni Levi, maaari kayong manatili rito at bantayan ang sekta. Pupunta ako at tuturuan ko ng leksyon ang mga walang pakondanggan na iyon. Dahil doon, dinampot niya ang isang mahabang espada na katatapos lang naputol at mabilis na naglakad para harapin ang mga manlalaban ng Eclipse Academy. Samantala, isang pangkat na binubuo ng humigit kumulang 30 elite mula sa Eclipse Academy ay agresibong sumugod patungo sa Astralunar Sect.
Mukhang hindi naman siguro ang Astro-Lunar Sect ang mamamatay tao dahil hindi sila maglalakas loob na lumaban. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na hadlangan tayo. Ngunit inutusan kami ng aming pinuno ng sekta na alamin ang kanilang maaasahang impormasyon. Hindi namin maipaliwanag ang aming sarili sa ibang pagkakataon kung hindi namin natupad ang aming mga gawain. Sa gitna ng kanilang talakayan, nakita ng ilang taong namumuno sa grupo na may hamarang sa kanilang unahan. Ang lalaking iyon ay may hitsura ng isang karaniwang Joe at may hawak na mahabang espada. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang kanyang mga kakayahan, napansin nila na ang mga tao ay hindi nagtataglay ng mga kahangahangang kakayahan. Ang pinuno ng grupo, na nakasuot ng itim na damit, ay malamig na nagtanong, "Sino ka? How dare you get in the way of Eclipse Academy? Ako ang taong kukuha ng buhay mo." Masayang sagot ni Levi. Agad na itinaas ng mga elite mula sa Eclipse Academy ang kanilang mga bantay kahit na naramdaman nilang hindi masyadong malakas ang kanilang kalaban. "Bastos, gusto kong makita kung gaano kahusay ang laban mo sa isang paladin na tulad ko." Isa sa mga pinuno ng grupo, nakasuot ng itim, ay nagbawi ng mahabang espada mula sa kanyang likuran. Pagkatapos, umabant siya sa napakabilis, ang kanyang mga figure ay naging isang after-image habang nilalas niya ang lalamunan ni Levi. "Kailangang pagbayaran ng mga nagnanais na masaksihan ang aking husay sa kanilang buhay." Pinisil ni Levi ang kanyang palso at hinaranggan ang paparating na pag-atake gamit ang kanyang espada. Klang! Isang malutong at malakas na tunog ng metal na nagbabanggaan ang naghahati sa hangin. Naputol ang espada ng elite sa kalahati ng sumunod na segundo. Sa kabilang banda, patuloy na lumakas ang mahabang espada ni Levi at tumama sa mahalagang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Laking gulat, nabigo ang lalaking nakasuot ng itim na nakaiwas sa pag-atake. Sa susunod na sandali, bumulwak ang dugo sa himpapawid, at ang ulo ng lalaking iyon ay nahiwalay sa kanyang katawan. Bago pa man siya makaungol ay bumagsak ang katawan niya sa sahig kasabay ng isang kalabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3863 Patayin siya. His, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng iba pang hingal. Ang pinuno ng partido na nakasuot ng itim ay kabilang sa mga 5 mandirigma sa kanilang grupo, ngunit pinatay siya ni Levi sa isang hit. Ang malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan ay naging dahilan upang ang iba pang miyembro ng Eclipse Academy ay hindi makapaniwala. Mag-ingat kayong lahat, may hawak siyang premium ultimate weapon. Tama na. Kung hindi, walang paraan na mamatay si Finley. Patayin natin siya at bawiin ang kanyang ultimate weapon. Sa ganoong paraan, kahit na hindi namin mahanap ang misteryosong manlalaban, maaari pa rin kaming mag-claim ng kanilang kredito kapag bumalik kami. Lahat ng tao mula sa Eclipse Academy ay masigasig na nakatingin sa mahabang espada sa kamay ni Levi. Ang pananabik ay kumikinang sa kanilang mga titig na para bang sila ay gutom na mga mandaragit na sa wakas ay tumitingin sa kanilang biktima. Iyon ay dahil alam nila ang kahalagahan ng isang tunay na sandata. "Sabay nating labanan siya," utos ng isa pang pinuno ng grupo na nakasuot ng itim. Maraming paladin ang walang takot na sumulong at pinalibutan si Levi. "Kailangan mong maging sapat ang kakayahan upang kunin ang pinakahuling sandata na ito mula sa akin. Hayaan akong gumawa ng pabor sa inyong lahat at ipadala kayo sa impyerno upang makasama muli ang inyong vice-chancellor." Bago pa matapos ni Levi ang kanyang mga salita, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sumunod na segundo, muli siyang lumitaw sa gitna ng pagbuo ng pag-atake ng mga paladin. Tumalsik ang dugo habang iwinawagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Sa bawat welga, tinapos niya ang buhay ng isang tao, at lahat ng kanyang mga kalaban ay namatay dahil sa paglaslas ng kanilang lalamunan. Mabilis at maliksi ang kanyang mga galaw. Sa kabila ng pagkakaroon ng bentahe ng pag-strike sa isang mas malaking partido, ang mga miyembro ng Eclipse Academy ay walang awang natalo ni Levi lamang. Wala pang 5 minuto, nagkalat ang mga bangkay sa kabila. Kalimutan. Isang tao lamang mula sa grupo ang nakaligtas sa swerte. Mabilis siyang tumakas matapos kilalanin ang nakakatakot na kakayahan ni Levi. Nang makatakas siya, inilabas niya ang kanyang kagamitan sa komunikasyon, na nagpaplanong ihatid ang mensahe kay Walden. Gayunpaman, matapos ang nakaligtas na miyembro ng Eclipse Academy ay nagbolt ng ilang metro sa unahan,
bigla niyang naramdaman ang isang matinding pagpatay na layunin na mabilis na sumara sa kanyang likuran. Tumingin siya sa likuran niya at nakita niya ang isang mahabang espada na lumilipad papunta sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, sinaksak ng mahabang espada ang kanyang puso bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong makaiwas. Whoosh! Ang mahabang espada ay tumagos sa kanyang katawan at pinatalsik siya sa kalangitan dahil sa napakalakas na puwersang tumutulak. Sa huli, namatay ang huling natitirang miyembro ng partido habang ang kanyang katawan ay nasa hangin, at ang kanyang bangkay ay nakapin sa puno ng isang sinaunang puno. Hindi naman masama ang sandata na ito. Hindi bababasa, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang Jaws Crusher. Kinuha ni Levi ang mahabang espada at naglakad palayo pagkatapos na parang wala siyang kinalaman sa lahat ng nangyari doon. Kasunod nito, ang ilan pang mga sekta ay nagpapadala ng ilan pang mga elite upang siyasatin ang katotohanan, ngunit lahat sila ay nabura ng misteryosong manlalaban. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa Eclipse Academy at mga mandirigma ng iba pang sekta na pinatay ng misteryosong manlalaban. Ang lugar na kinasasangkutan ng pagkamatay ng mga taong iyon ay biglang naging Forbidden Death Zone. Habang ang balita ay nakakuha ng atensyon mula sa publiko, ang lahat ng iba pang mga sekta ay nabahala at nataranta ng sabay-sabay dahil walang nakakaalam kung sino ang may kasalanan. Gayunpaman, ang mga elite ng Eclipse Academy ay malawak na kinikilala bilang mga malalakas na mandirigma, ngunit walang nakaligtas sa mahirap na kalagayan. Kaya, maiisip ng isa kung gaano kakilakilabot ang pumatay. Dahil dito, wala nang nangahas na tumuntong sa lugar na iyon para isagawa pa ang investigasyon. Natural, si Levi ang taong nag-orkestra sa lahat ng malalalim na pangyayari. Kung tutuusin, naiinip siyang naghihintay sa mga miyembro ng Astralune Sect na nangolekta ng mga materyales. Kaya naman, nagpasya siyang alisin ang ilan sa kanyang mga kaaway at, kasabay nito, samantalahin ang pagkakataong iyon upang pakinisin ang kanyang paglilinang. Makalipas ang ilang araw, matagumpay na nakalap ng mga miyembro ng Astralune Sect ang ilang hilaw na materyales para sa forging. Sa kasamaang palad, wala silang mahanap na anumang star metal, spark gold, dragonstone, o divine bones. Ang kinalabasan ay nagdulot ng pagkabalisa ni Levi dahil nag-aksaya siya ng maraming oras sa pananatili kay Kenfort. Hindi sulit ang oras at pagsisikap ko kung magpapatuloy ako sa pagtigil dito. Pinakamahalaga, nag-aalala siya na ang mga banal na tagapag-alaga na nakilala niya sa lihim na kaharian ay sumalakay sa base habang siya ay nasa Kenfort. Gayunpaman, alam niyang sinubukan ng lahat mula sa Astralune Sect ang kanilang makakaya. Ang pangunahing isyu ay ang pambihira ng mga materyales na iyon at ang kahirapan sa pagkuha ng mga ito. Wala na bang ibang paraan para makuha ang mga bagay na ito? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3864 na punong samahan. Isang bakas ng galit ang bumangon sa loob ni Levi. Ang ilang mga item ay mahalaga sa pagtaas ng pinakamataas na limitasyon ng potensyal ng isang tunay na armas. Kung hindi niya makuha ang mga materyales na iyon, ang pinakahuling sandata na kanyang napik ay hinding-hindi makakamit ang kanyang ninanais sa estado. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Levi na mag-aksaya pa ng oras. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring hindi natugunan na mga isyo na nakabinbin sa mundo. Lord Garrison, nakatanggap lang ako ng isang balita. Baka masubukan natin ang swerte natin sa Lightspring, sabi ni Sherriette. Tuwang-tuwa si Levi, nagmamadaling nagtanong, sabihin sa akin ang higit pang mga detalye. Lord Garrison, ang Lightspring ang lumalapit sa lungsod sa lugar na ito, at ang pinakamaimpluwensyang puwersa sa Lightspring ay ang Prime Association. Taglay nila ang halaga ng mga bihirang nakikita. Ayon sa impormasyong nakuha ko, nasa Prime Association ang lahat ng mga top-tier na materyales na kailangan mo, paliwanag ni Sherriette. Tuwang-tuwa si Levi matapos siyang pakinggan. Gayunpaman, gumawa siya ng ilang mga paghuhusga kundi ang mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Napaka-impluwensya ba ng Prime Association? Tanong ni Levi habang nakangisi. Hindi lang sila maimpluwensyahan. Napakalakas nila. Nakangiti si Sherriette. Kahit na ang Eclipse ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila, lalo na ang Astralune Sect. Ang Prime Association ay isang organisasyong katulad ng isang alyansa.
Mayroon silang mga sangay sa buong lungsod sa Kenfort at nagmamay-ari ng ilang hindi pa natuklasang linya ng Dragon Lay, malamang kahit na ang mga matataas na iyon ay kahit na sa Light Spring isa lang sa kanila. Mga sangay, dapat pa rin nating iwasang pukawin ang Prime Association dahil ang kahihinatnan nito ay malubha, paliwanag ni Sherriette ng buong seryoso at malinaw na ipinahayag ang kanyang opinyon sa bagay na iyon. Ipinahihiwatig niya sa kanya na marami silang kalaban na kinakaharap ngayon, kaya hindi mabuting saktan nila ang Prime Association. Quirina chimed in, well, Lord Garrison, mag-isip tayo ng ibang paraan. Hindi natin kailangang makialam sa isang malaking organisasyon tulad ng Prime Association. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, sagot ni Levi. Sa wakas ay nakahinga ang lahat pagkatapos marinig ang kanyang tugon, ngunit ang kanyang mga sumunod na salita ay naging sanhi ng paglundag ng puso ng lahat sa kanilang mga lalamunan. Sherriette at Larissa, gumawa ng mga kinakailangang paghahanda at sumunod sa akin sa Light Spring, sabi niya. Napatulala ang iba pang naruroon nang mabigla sila sa biglang pag-ikot ng mga pangyayari. Nilinaw na namin ang sarili namin, gayunpaman, ay provoke pa rin niya ang Prime Association. Bakit niya sinasadyang ilagay sa panganib? Panginoong Garrison, mangyaring pag-isipang muli. Sabay-sabay na sambit ng lahat habang may suot na mapait na ekspresyon. Nagdilim ang mukha ni Levi habang sinasabing, ito ang naging desisyon ko matapos kong pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Sino man sa inyo na ayaw tanggapin ang aking hatol, mangyaring huwag mag-atubili magsalita ngayon. Iyan ay napakatalino ng pag-iisip, Lord Garrison. Ang lahat ay agad na nagbago ng kanilang posisyon. Ang kanilang mga boses ay umalangaw-ngaw na parang ilang beses na nilang nirehearse ang linyang iyon. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalala, walang sino man sa kanila ang nangahas na suwayan si Levi dahil siya ay walang awa na tao na papatayin ng walang pag-aalinlangan kung sino man ang hindi sumasang-ayon sa kanya, at lahat ng miyembro ng Astraloon Sect ay pinahahalagahan ang kanila. Buhay. Naramdaman ni Sherriette ang pagnanasang tumawa matapos makita ang mabilis na pagbabago sa ugali ng lahat. Gayunpaman, iniisip kung paano nila guguluhin ang isang nangingibabaw na puwersa tulad ng Prime Association, naramdaman niyang umiiyak ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, walang paraan upang kumbansihin si Levi pagkatapos niyang gawin ang kanyang desisyon. Kaya naman, maaari na lamang niyang ipauwi ang kanyang kinabukasan sa kapalaran. Kinaumagahan, umalis si Levi kasama si Sherriette at Larissa na kasama niya. Hindi nagpatinag ang tatlo at nakarating sa gate ng lungsod ng Light Spring sa loob lamang ng 5 araw. Ilang milya pa ang layo nila mula sa aktwal na lungsod, ngunit nakikita na ang matayog na pader ng lungsod. Kung titingnan mula ang pader ng lungsod lamang ay higit sa 30 metro ang taas. Bukod doon, ang pader ay protektado ng isang defensive formation. Malinaw na naramdaman ni Levi ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Bulalas niya sa loob-loob. Ang enerhiya ng defensive formation na ito ay maihahambing sa isang secret realm kapag na-activate. Ang lugar na ito ay talagang isang matatag na lungsod. Pati ang panlabas na defensive formation ay napakalakas na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3865 sa puso ng Kenfort. Habang nalulubog si Levi sa pagkabigla, bigla niyang narinig ang tunog ng kung ano sa hangin. Iniangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang dambuhalang hugis hayop na barko na dumaraan sa bilis ng kidlat. Dahil sa sobrang bilis nito, kahit siya ay hindi niya magawang masulyapan ng buo. Ang ganitong bilis ay higit na lumampas sa anumang sasakyang panghimpapawid na idinisenyo ng Digital God. Bahagyang sorpresa ang bomb alot sa kanya. I wonder kung ano ang power source nito. Ngunit sa paghusga sa hitsura nito, sa tingin ko ito ay malamang na isang partikular na uri ng manned aircraft. Bukod dito, ito ay isang eksklusibong paraan ng transportasyon sa Kenfort. Ano iyon? Nagtatakang tanong ni Levi. Iyon ay isang cloud ship, Lord Garrison. Karaniwan itong idinisenyo sa hugis ng isang hayop at gumagamit ng top-notch na mga kristal na espiritual na enerhiya bilang panggatong. Hindi lamang ito magagamit bilang isang paraan ng transportasyon, ngunit maaari rin itong gumana bilang isang nakamamatay na sandata. Ang mga napakalakas na sekta lamang ang nagmamay-ari ng gayong cloud ship, kaya ang mga sekta tulad ng Void Sect at Astraloon Sect ay maaari lamang mangarap na magkaroon ng isa.
Siyempre, kahit na gumastos tayo ng malaki sa pagbili ng cloud ship, ang isang sekta na tulad natin ay walang sapat na espiritual na kristal ng enerhiya para panggatong. Kahit ang Eclipse Academy ay walang cloud ship, magalang na paliwanag ni Sherriette. Bilang tugon, binigyan siya ni Levi ng isang mahinang ngiti ng pag-unawa. Ito ang upgraded na bersyon ng kawalan ng kakayahan na makabili ng gasolina kahit na kayang bumili ng kotse. Pagkatapos ng lahat, mas gugustuhin ng isang sekta ng antas ng Astralune sect na magbigay ng anumang top-notch na kristal na espiritual na enerhiya na mayroon sila sa kanilang mga paladin para sa paglilinang. Isang malaking pag-aaksaya ng mahahalagang mapagkukunan ang gamitin ang mga ito bilang panggatong para sa isang cloud ship. Ito rin ay katibayan na ang Lightspring ay talagang pambihira. Hindi na kailangang sabihin, dapat mayroong maraming mga linya ng Dragon Lay sa lungsod para ito ay may kakayahang magbigay ng mga kristal na espiritual na enerhiya para sa pagkonsumo ng mga cloud ship. Ang Lightspring ang pinakamalaking lungsod sa rehiyong ito, kaya hindi nakakagulat na mayroon itong mga cloud ship. Ngunit sa mga tuntunin ng kabuuan ng Kenfort, ang geographical na lokasyon nito ay hindi perpekto. Ang bona fide top-notch na lungsod ay nasa gitna ng Kenfort, at ang mga cloud ship ay halos lahat ng dako doon, dagdag ni Larissa sa gilid. Paglingon sa kanya, tinanong ni Levi, "So, nakapunta ka na doon?" "Mapalad akong nakabisita minsan." Huminto sandali si Larissa bago siya nagpatuloy, ang mga cloud ship ay nahahati din sa maraming antas ayon sa kanilang mga hugis. Halimbawa, ang cloud ship kanina ay maliwanag na nasa hugis ng isang pulang USA o katulad nito. Ang isang cloud ship sa hugis ng isang dragon o tigre ay magkakaroon ng higit pang mga function, dahil dito, magiging mas malakas. Hindi ko naisip na may napakaraming iba't ibang uri ng cloud ships. Naramdaman ni Levi na talagang pinalawak niya ang kanyang pananaw. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, kahit na ang mga kotse sa secular na mundo ay may iba't ibang kalidad kapag sila ay may iba't ibang mga tatak, hindi ba? Ang mga ordinaryong kotse at nangungunang sports car ay magkaibang mundo, hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng mga bahagi o bilis. Pumasok tayo sa lungsod. Pagkasabi niyon ay nanguna siya at nagsimulang pasulong. Mahigpit na sumunod sina Sherriette at Larissa sa likuran niya, ngunit halatang hindi maitago ni Sherriette ang kanyang pag-aalala. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa gate ng lungsod. Sa di kalayuan, makikita ang mga bantay ng lungsod na nag-iinspeksyon sa mga taong paparating at papalabas ng lungsod. Sa totoo lang, hindi ito isang inspection kundi isang simpleng pagtatasa ng pagpaparehistro at paglilinang para sa pangkalahatang pag-unawa sa mga pumapasok sa lungsod. Sa pamamagitan nito, mapipigilan din nila ang mga may lihim na motibo sa paggawa ng gulo sa lungsod. Mahigit 10 gwardya ng lungsod ang detalyadong nag-inspeksyon sa mga paninda habang ang isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok ay nakaupo sa ilalim ng arko ng mga tarangkahan ng lungsod. Nakasuot ang matandang lalaki ng puting damit na may malaking, parang buhay na dragon na nakaborde sa dibdib. Sa itaas ng ulo ng dragon ay nakapapasong sikat ng araw. Iyan ang Inspector General ng Lightspring, na responsable sa pagtatasa ng antas ng paglilinang ng mga pumapasok sa lungsod, bulong ni Sherriette sa pamamagitan ng transmitter. Ikiniling ni Levi ang kanyang ulo bilang pagkilala. Ang kakayahan ng matanda na ito ay kapantay ng kay Quirina. Ang Lightspring ay talagang ibang bagay na itinalaga nito ang isang taong may kakayahan na pamunuan ang isang katamtamang laki ng sekta upang magsagawa ng pagtatasa ng paglilinang. Siyempre, maging ang kakayahan ng mga ordinaryong gwardya ng lungsod na nag-inspeksyon sa mga kalakal ay kapantay ng mga ordinaryong paladin ng mga katamtamang laki ng mga sekta. Nang madaanan nila ang Inspector General, ang tingin ng huli ay natahimik lamang ng isang segundo kay Larissa. Para naman kay Levi at Sherriette, pareho silang hindi pinansin ng buo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3866 ang kasawian ay hindi dumarating ng mag-isa. Nang makapasok sila sa lungsod, napansin ni Sherriette si Levi na hindi mahahalata na nakataas ang isang kilay. Nagmamadali siyang nagtanong sa pamamagitan ng transmitter, "Ano ang problema, Lord Garrison?" "Pina-target kami, pero okay lang. Huwag mo na lang siyang pansinin." Habang sinasabi iyon ay makahulugang sinulyapan ni Levi si Larissa. Kanina, siya mismo at si Sherriette ay sadyang pinigilan ang kanilang paglilinang. Gayunpaman,
hindi ginawa ni Larissa. Sa katunayan, sinadya pa niyang naglabas ng bakas ng pagpatay na layunin. Malamang ang mamamatay tao na layunin niya ang nakakuha ng atensyon ng Inspector General. Don't tell me may trick na naman siya ngayong nasa Light Spring na tayo. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, hindi niya ipinakita ang kahit katiting na bakas ng anumang mali sa kanyang mukha. Matapos malaman ni Sherriette na may pumupuntirya sa kanila, namuo sa loob niya ang pangamba at pagkabalisa. Ngunit nang tingnan niya ang kumpiyansa na ekspresyon ni Levi, ang hindi maipaliwanag na tensyon sa loob niya ay bahagyang nabawasan. Si Levi ay ganap na walang alam sa mga komplikadong pagbabago sa kanyang mga damdamin. Sa halip, pinag-aralan niya ang lahat sa lungsod. Ang pangunahing kalsada sa Light Spring ay malawak at malinis, na umaabot ng mahigit 10 talampakan na may bluestone na sementadong semento. Iba't ibang stall ang nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada, na nagtitinda ng iba't ibang mahiwagang halamang gamot. Ang mga nakapalibot na gusali, lalo na, ay may retro na arkitektura. Para bang ang isa ay bumalik sa nakaraan daan-daang taon na ang nakalilipas, na may mga pavilion sa lahat ng dako na nakikita. Ang mga tarangkahan at dingding ng mga mansyon ay saganang pinalamutian ng mga ukit at mga pintura. Matangkad ang mga mural at relief sculpture, isang piging para sa mga mata. Maging ang mga batong griffon sa harap ng mga tarangkahan ay gawa sa mga materyales na minasa mula sa mga top-notch holy ley lines o kahit dragon ley lines. Hindi may kakaila, ang mga mansyon ay hindi kapani-pani walang maluho. Nagpatuloy silang tatlo sa unahan. Nakita pa ni Levi ang isang pribadong halamanan ng halaman kung saan nakatanim ang iba't ibang mahahalagang halamang gamot. Sa kabila ng distansyang mahigit 10 talampakan ang layo, kitang-kita niya ang purong espiritual na enerhiya at natural na halimuyak na nagmumula sa mga halamang gamot na iyon. Isang walang katapusang daloy ng mga tao ang dumating at nagpunta sa mga lansangan. Sa iba't ibang espiritong hayop sa tabi ng mga pedestrian, lalo na, ang buong eksena ay napakasigla. Aba, maraming mga elite dito sa Light Spring. Bulalas ni Levi sa loob, dahil natuklasan niya na ang pinakamababang antas ng paglilinang ng mga naglalakad ay kapantay ng nakatatanda ng Blue Sky Sect. Marami pa nga ang lumagpas dyan sa ngayon. Ang mga kakayahan ng mas malalakas ay maihahambing sa mga pinuno ng sekta ng mga katamtamang laki ng mga sekta. Higit pa riyan, dumami ang mga manlalaban sa antas ni Eunice. Hindi katakataka na si Quirina at ang iba pa ay mahigpit na pinigilan ako na mamili ng gulo sa Prime Association. Marami ng mga elite dito sa Light Spring, at ang Prime Association ay miyembro ng Creme de la Creme ng iba't ibang sekta sa Light Spring. Maaari lamang isipin kung gaano kakilakilabot ang mga kakayahan nito. Pero ano, babaligtarin ko si Light Spring. Nagpatuloy siya sa pag-usad kasama ang dalawang babae. Ilang sandali pa ay bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Nasulyapan niya ang isang grupo ng mga elite na may itim na damit na naghahanap kung saan-saan para sa isang bagay o iba pang isang itapon ng bato. Mga miyembro sila ng Eclipse. Bulalas ni Sherriette sa pamamagitan ng transmitter. Sa isang iglap, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nandito siya sa Light Spring para makipag-away sa Prime Association, at na-target pa siya ng mga tanod ng lungsod sa ikalawang pagpasok niya sa lungsod. Ngayon, nakabangga pa namin ang mga manlalaban mula sa Eclipse na naghahanap ng isang tao. Katotohanan, ang mga kasawian ay hindi kailanman dumarating ng isa-isa. Samantala, nakita rin ni Larissa ang kanyang mga kasama. Agad na nagningning ang mga mata niya. Isa itong gininto ang pagkakataon para makatakas ako. Kung napalampas ko ito, napakahirap para sa akin na kumawala muli sa kanyang kontrol. Balak niyang ibuka ang kanyang bibig at humingi ng tulong sa kanila, ngunit bigla siyang tumigil sa kalagitnaan, dahil nakasalubong ng kanyang mga mata ang matatalas at nagyayelong mga mata ni Levi. Sa ilang sandali, naramdaman niya na para siyang nalubog sa nagyayelong tubig. Nilunok niya ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Walang pag-aalinlangan, papatayin niya ako kaagad kung maglakas loob akong humingi ng tulong. Labis na takot ang Bamalot sa kanya. Nagsimula pa siyang manginig sa buong katawan, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, talagang natakot siya at itinapon sa bintana ang ideya ng paghingi ng tulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3867 ang mayayamang punong samahan.
Maaari mong subukang tumawag para sa tulong. Nakangiting sabi ni Levi. Ang kanyang ngiti, nakakasilaw man, ay parang demonyo sa mga mata ni Larissa. Kinilig siya, at ang huling pag-asa niyang sumigaw para humingi ng tulong at makatakas ay nawala. Higit sa lahat, siya ay ganap na nanambalik ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang sumigaw ng tulong dahil sa survival instinct, ngunit pagkatapos niyang kumalma, taos puso niyang pinagsisihan ang isiping iyon. Kahit na ang buong koponan ng Eclipse ay atakihin si Levi ng sabay-sabay, ito ay walang kabuluhan, dahil sa kanyang antas ng paglilinang. Noong pinangunahan ko ang 12-dosenang paladin na may superior fighting skills noon, hindi ba't ibinaba niya rin sila ng walang kahirap-hirap? At saka, he came here so openly and brazenly, so I can't gain support from the powerful parties in Lightspring. Gulong-gulo ang isip ni Larissa. Tingnan natin kung magkakaroon ako ng pagkakataon kapag nakipag-away si Levi sa Prime Association. Lihim siyang nagdesisyon. Paano mo nasabi iyan, guro? Hindi ako tatawag ng tulong. At saka, paanong ang mga mahihinang iyon ang makakapareha mo? Magalang nasabi ni Larissa. Lalong lumawak ang ngiti ni Levi. Sana kumilos ka alinsunod sa iyong mga salita. Tumibok ang puso ni Larissa. Ngunit upang manatiling buhay, sinubukan pa rin niyang pigilan ang kanyang panloob na gulat at kumilos na parang isang masunuring subordinate. Dahil doon, nagpatuloy ang trio sa paglalakad habang nagbabrowse sa merkado sa Lightspring, na higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa Yannopolis. Ang mataong pamilihan ay may linya na may mga tindahan na nagbebenta ng lahat ng uri ng mahiwagang halamang gamot at materyales para sa pagmamik ng mga armas. Sa maingat na pagsisiyasat, natuklasan ni Levi na ang mga bagay na iyon ay mas mababa ang kalidad kaysa sa inaasahan niya. Nabigo siyang makahanap ng anumang materyal na nakakatugon sa kanyang inaasahan kahit na pagkatapos niyang eyebrows ang buong lugar. Diretso tayo sa Prime Association. Anunsyo ni Levi sa malalim na boses. Tumanggaw si Sherriette bago tingnan ang mapa para sa mga direksyon at mabilis na lumipat patungo sa lokasyon nito. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas ay nakarating na silang tatlo sa kanilang destinasyon ang Prime Association. Isang napakagandang sinaunang istilong palasyo ang nakatayo sa harap nila sa Marangyang Karalagan. Ang pinakamagagandang espiritual na batong ledrilyo ay ginamit sa pagtatayo ng mga dingding, at ang ilan sa masalimuot na mga dekorasyon ay naproseso pa gamit ang Dragon Ley line ores. Ang mga beam, haligi, at pavilion na may saganang pinalamutian ay isang magandang tanawin. Hindi isinasaalang-alang ang lahat ng iba pa, ang mga ores lamang na ginamit para sa panlabas ng mga gusaling iyon ay gagamit ng ilang katamtamang linya ng Dragon Ley. Ang pangunahing pasukan ng Prime Association ay mas maringal, at mayroong isang mahinang aura ng purple na enerhiya na nagmumula sa hindi kilalang metal ore kung saan ito ginawa. Ang mga salitang Prime Association ay makikitang inukit sa isang kulay gintong plaka na nakasabit sa itaas ng pasukan. Napakagandang samahan. Hindi napigil ang mapabulalas ni Levi. Napaawang ang labi ni Sherriette. Ang mga miyembro ng asosasyon ay lubhang kakilakilabot. Umabot sa sukdulan ang pagkabalisa sa loob niya. Kahit gaano kalakas si Levi, nag-iisa pa rin siya. Dahil sa kasaganaan ng mga elite sa Prime Association at ang kawalan ng katiyakan na dulot ni Larissa, ang resulta ay hindi mahuhulaan sakaling magkaroon ng away. Hindi alam ni Levi kung ano ang iniisip ni Sherriette at mabilis na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang masuri ang antas ng paglilinang ng mga tao sa lugar. Bagamat nagpasya siyang pumunta sa Prime Association upang kunin ang mga hilaw na materyales para sa pagmamik ng mga armas, nais din niyang sukatin ang lawak ng lakas ng kanyang mga kaaway sa abot ng kanyang kakayahan. Nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga taong pumapasok at umaalis sa asosasyon, ang karamihan sa kanila ay mga grupo. Sinuri ni Levi ang 12-dosenang mga grupo na dumating at pumunta at nalaman na karamihan sa kanilang mga kapangyarihan ay higit sa mga pangunahing miyembro ng konseho ng Astrolunsec. Gayunpaman, ang kanilang mga kakayahan ay mas mababa pa rin sa mga elite ng Eclipse, at sila ay mahalagang crème de la crème ng karaniwang mga sekta. Ang nakaakit ng pansin ni Levi, sa partikular, ay ang mga alon ng aura na nakatago sa paligid ng mga perimeter ng Prime Association. Ang ilan sa mga mandirigmang iyon ay kasing lakas na ng mga manlalaban mula sa Eclipse, at may ilan pang mas kakilakilabot. Nakangiting sinabi ni Levi,
Iba talaga ang background ng Prime Association. Tere na sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3868 Just Take It by Force. Sinundan ni Sherry at si Levi sa Prime Association na may halong pagkabalisa at pangamba. Taliwas sa kanya, si Larissa ay hindi kinakabahan, walang ibang nais kundi ang makipag-away ni Levi sa mga mandirigma ng asosasyon. Pagkatapos at saka lamang siya magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na makatakas mula sa kanyang tabi. Nang pumasok si Levi sa loob ng Prime Association, natuklasan niyang mas marangya at maningning ang loob. Maging ang mga mesa, upuan, at bangko sa loob ay gawa sa libong taong gulang na kahoy. Pumunta ka at hawakan ang isang tao mula sa asosasyong ito, sabi ni Levi kay Sherriette. Naglakas loob ang huli at pumasok sa loob. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng taong namamahala sa pangangalakal para sa asosasyon. Tumayo si Levi sa kinaroroonan niya at naghintay. Maya-maya, lumapit si Sherriette at isang middleman na nakasuot ng mahabang roba na may espadang nakasabit sa kanyang baywang. Mr. Garrison, sinabi na sa akin ng babaeng ito kung ano ang kailangan mo. Available dito ang Star Metal, Spark Gold, at Dragonstone. Kung tungkol sa banal na buto, alam natin ang kinaroroonan nito. Kung sa tingin mo ay katanggap-tanggap ang presyo, maaari na tayong mag-trade ngayon. Magalang na nagsalita ang middleman. Ano ang presyo? Matari na tanong ni Levi. Nakangiting sumagot ang middleman, iyan ay magiging 300 top tier na espiritual na enerhiyang kristal para sa Star Metal, habang ang Spark Gold at Dragonstone ay nagkakahalaga ng 3,000 top tier na espiritual na enerhiyang kristal. Kung matagumpay ang aming kalakalan, sasabihin sa iyo ng asosasyon kung saan naruroon ang mga banal na buto. Libre. Maganda ba iyan, Mr. Garrison? Siyempre, maaari mong ipagpalit ang mga ito ng mga mahiwagang halamang gamot na may katumbas na halaga kung hindi ka makakagawa ng napakaraming bilang ng mga nangungunang espiritual na kristal ng enerhiya ng sabay-sabay. Napakamahal niyan, bulalas ni Sherriette. Ang mga nangungunang espiritual na kristal na enerhiya ay nagmula sa mga linya ng Dragon Ley o kahit na maalamat na mas mataas na antas ng sinaunang mga linya ng espiritual na ley. Maging ang buong Astralune sect ay hindi makakaipon ng 10 espiritual na kristal ng enerhiya, dahil ang sekta ay nagtataglay lamang ng mga mapagkukunan mula sa mga linya ng banal na ley bilang isang karaniwang sekta. Para sa Void Sect, ang pag-access ng mga miyembro sa mga mapagkukunan mula sa mga linya ng Dragon Ley ay naging posible lamang ng mga natatanging kakayahan ng 7 Empyrean na makadama ng mga espiritual na linya ng Ley. Gayunpaman, ang presyo ng 6,300 Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystals na itinakda ng Prime Association ay katumbas ng astronomical figure sa Astralune Sect. Ito na ba ang pinakamababang presyo? Tanong ni Levi sa malalim na boses. Tumango ang middleman. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na magnegosyo sa Prime Association, ibinigay ko na sa iyo ang pinakamababang presyo. Ginagawa nitong mas madali para sa atin na magpatuloy sa paggawa ng negosyo sa pagganap, hindi ba? Ano ang problema, Mr. Garrison? Hindi kaya hindi mo kayang bayaran ang presyo? Dati nang ginagalang ng middleman si Levi, ngunit sa sandaling iyon, wala ang kagandahang loob at pagiging palakaibigan. May bahid pa ng sarcasm sa tono niya. Hindi mo man lang mababayaran ang ganitong halaga ng mga kristal na nagbibigay ng enerhiya, gayunpaman, pumunta ka pa ba upang makipagkalakalan sa Prime Association? Ginagawa mo talagang tanga. Maaari kayong lumabas, kumanan, at maglakad para sa isang oras. May mga street stall doon. Mas bagay yan sa mga identity mo, di ba? Paano ka maglakas loob na ipagpalit ang mga dekalidad na materyales tulad ng Dragonstone at Spark na ginto ng walang sapat na kristal na nagre-resulta sa enerhiya? Wala ka bang kahihiyan? Scram. Ang mga mahihirap na tulad mo ay humihila sa aming reputasyon. Ang lahat ng nagnenegosyo sa Prime Association ay agad na nagpahayag ng panunuya, at maging ang taong namamahala sa pagbabago ay nagbago ng kanyang saloobin. Kung hindi ka sinsero sa paggawa ng deal na ito, mangyaring umalis ka agad, at huwag makaapekto sa negosyo ng asosasyon, malamig na wika ng middleman. Ngumiti lang si Levi sa kanya sa katahimikan. Siya ay nagtataglay ng ilang mga dragon at line na nagtataglay ng kristal ng enerhiya.
Sa higit sa 10 linya ng Dragon Lane na natagpuan sa lihim na kaharian, naubos niya ang maraming kapangyarihan nila, ngunit maraming kristal. Masasabi pa nga ang bilang ng mga kristal na naipon mula sa mga linya ng Dragon Lane ay napakalaki. Gayunpaman, dahil sa distansya, hindi nilayo ni Levi na bumalik sa mundo para sunduin sila. Ilista ang mga pangalan ng mga sekta sa Light Spring na mayroong mga kristal na enerhiya. Pupunta ako at kukuha ng sapat na gawin ang kalakalan. Or we can spare ourselves the trouble and just rob the association, he said with a wide ngumisi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3869 na pinilit nila akong gawin ito. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, si Sherriette at Larissa ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ang lalaking ito ay malinaw na ang fearless robber ng Kenfort. Natigilan si Larissa na hindi nakaimik. Oh, Panginoong Garrison, dapat mong itago ang mga salitang ito sa iyong sarili. Bakit kailangan mong sabihin ito ng malakas? Medyo nabigla rin si Sherriette. Ang mga puwersa ng Prime Association ay nakakalat sa buong Kenfort. Ang pagpukaw ng gayong powerhouse ay katumbas ng pagtitrigger ng isang buong serye ng mga chain effect. Kahit sa loob ng Light Spring, ang asosasyon ay puno ng mga elite at may malapit na kaugnayan sa City Defense Army. Hindi ba siya humihingi ng gulo? Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa bulwagan ng Prime Association bago nagtawanan ang lahat. Baliw ang lalaking ito, hindi ba? Walang isang tunog ng isip ang magsasabi ng ganoong bagay. Hindi ako makapaniwala na sinabi niyang gusto niyang manakawan ang Prime Association. Talagang may death wish siya. Ang taong namamahala sa transaksyon ay nagsuot din ng isang malamig na ekspresyon habang siya ay nagutos ng malakas, mga bantay. Sakupin mo itong mga baliw na dumating para manggulo. Sa sandaling matapos niya ang kanyang sentensya, 12 ng mga elite na gwardya ang sumugod mula sa panloob na patio ng Prime Association at pinalibutan si Levi at ang iba pa. Nanatiling walang kibo si Levi, at nang masuri ang kakayahan ng mga gwardya na iyon, nalaman nilang mas malakas sila kaysa sa koponan ni Larissa noon. Hindi katakataka na sinabi ni Quirin na dati na kahit ang Eclipse ay kailangang magpakita ng paggalang sa Prime Association. Sa paghusga lamang sa kalidad ng mga gwardya sa kanilang pagtatapon, ang asosasyon ay may mas malalim na pundasyon. Si Levi ay may magaspang na paghuhusga sa kanyang isip. Ang mga miyembro ng iba't ibang sekta na dumating upang makipagnegosyo sa asosasyon ay umatras at pinanood ang sitwasyon ng may malaking interes. Katamtaman ang cultivation ng brat na ito. Parang dead meat siya. Ang babaeng iyon, sa kabilang banda, ay medyo kakilakilabot, ngunit wala rin siyang kahit katiting na pagkakataon na talunin ang napakaraming mandirigma ng Prime Association. Pusta ba tayo kung gaano katagal silang tatlo? Oo naman. Pastahan ako ng 300 Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystals na hindi ito tatagal ng 15 minuto. Pusta ako ng 500 na hindi sila tatagal ng higit sa 10 minuto. Ang bawat isa ay nagsimulang tumaya sa kanilang sarili. Masiglang sinabi ng namamahala sa transaksyon, lagi nang sinusunod ng Prime Association ang konsepto na ang sino mang bumisita ay ating bisita. Dahil ito ang iyong unang pagkakasala, ililigtas ko ang iyong buhay hanggat lumuhad ka at humingi ng awa. Kinaway-kaway ni Levi ang kanyang mga kamay habang tinatanggihan, nako, hindi natin magagawa iyon. Dahil nabuo na ang kapaligiran, hindi ba natin bibigwin ang lahat kung hindi tayo lalaban? Ano ba naman? Ang taong namamahala sa transaksyon ay biglang nagkaroon ng matinding pagnanasa na magmura. Hindi ako makapaniwala na ang taong ito ay may lakas ng loob na magpakita ng gayong kawalan ng pasasalamat. Dahil hiningi mo ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, sabi niya. Pagkatapos nito, tumalikod siya at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, patayin ang taong ito sa lugar at hulihin ang 2 pang buhay bilang mga alipin. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng mga gwardya ng Prime Association. Si Levi ay hindi tiningnan bilang isang banta sa kanila, at pagkatapos na pagmasdan ang nakamamanghang kagandahan ng 2 babae, sila ay sabik na umatake. Oo naman. I can take this opportunity to test the sharpness of my blade, nakangiting sagot ni Levi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sherriette, na mukhang nababagabag at balisa, at walang magawang sinabi sa kanya. Sila ang nagpilit sa akin na pagnakawan ang mga mapagkukunan,
kaya hindi mo ako masisisi sa bagay na ito. Oo, tama ka, Lord Garrison. They're entirely to blame, she stated insincerely. Nang sila ay umalis, si Levi ay may dalang isang saber at isang espada na kanyang huwad, at si Sherriette ay nagdala din ng isang mahabang espada, kaya ang dalawa ay agad na pumasok sa combat mode. Si Larissa naman ay nagpatuloy sa pag-assess ng sitwasyon, hindi nang ahas na ibalik ang kanyang coat hanggang sa magkaroon siya ng lubos na pagtitiwala. Pagkatapos ng lahat, kung mabubuhay si Levi, walang alinlangan na hahanapin siya nito upang ayusin ang score, at malaki ang posibilidad na mamatay siya sa puntong iyon. Dahil dito, nagpa siyang kumilos ng maingat at subaybayan kung paano nagbago ang sitwasyon habang nakikipaglaban siya. Ang mga mandirigma ng asosasyon ay nagsilapit, at ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig ay lumapot. Isang malaking labanan ang nalalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3870 selyo ng punong samahan. Tumigil ka. Nang malapit nang sumiklab ang labanan, umalangaw sa kalawakan ang boses ng isang matandang lalaki. Pagkatapos, isang figure ang lumukso sa pagitan ng mga gwardya ng Prime Association at grupo ni Levi. Nang lumingon si Levi sa direksyon ng tunog, nakita niya ang isang matandang lalaki na may pulang buhok at masungit na hitsura. Ang mabagsik na ekspresyon na suot niya ay nagmukhang nakakatakot. Mr. Weber, sabay-sabay na bati ng mga guard. Ikanaway ng mapupulang matandang lalaki ang kanyang kamay, dahilan upang ituwid ng mga gwardya ang kanilang mga likod at muling tumingin sa grupo ni Levi. Bata, maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong sandata upang matingnan ko ito? Nakangiting tanong ng matanda, natarante sa sinabi ng matanda, ang iba ay napalingon sa kanya na nakakunot ang noo. Parehong natarante si Levi, ngunit naramdaman niya na ang matandang lalaki ay walang galit sa kanya. Sure, sagot ni Levi bago inihagis ang kanyang espada. Sinalo ito ng mapupulang matanda at pinag-aralan sandali. Pagkatapos, nakita ng lahat ang pagbabago ng ekspresyon niya mula sa pagkagulat tungo sa pagkatuwa. Ito talaga ay isang premium ultimate weapon. Bulalas ng matanda, isang tunay na sandata. Napabuntong hininga ang mga tao sa bulwagan ng Prime Association bago itinoon ang kanilang mga tingin sa espadang hawak ng matandang lalaki. Tumayo ka. Hindi mo dapat saktan ang ating kagalang-galang na panauhin dito, ang sabi ng matandang lalaki sa mga gwardya habang kumakawi sa kanila. Pagkatapos ay bumaling siya kay Levi at malumanay na nagtanong, may balak ka bang pumasok para makipag-usap? Sure, mabilis na sagot ni Levi. Nakahinga ng maluwag si Sherriette. Ang tense na atmosphere kanina ay natakot sa kanya. Sa kaibahan, si Larissa ay medyo nabigo. Kung ang labanan ay sumiklab ng mas maaga, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong tumakas. Pumasok si Levi at ang iba sa sala kasama ang matanda na mapula ang buhok. Pagkaraan ng ilang sandali ng maliit na usapan, nalaman ni Levi na ang pangalan ng matanda ay Sylvan Weber at siya ang chairman ng Light Springs Prime Association. Hindi nagtagal, nagtanong si Sylvan, Mr. Garrison, papayag ka bang gamitin ang tatlong armas na ito para ipagpalat sa Star Metal, Spark Gold, at iba pa? Of course, sagot ni Levi nang walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi natakot si Levi na makipag-away sa Prime Association, hindi rin niya inisip na ayusin ang usapin ng mapayapa. Higit pa rito, ang premium ultimate weapon na nakita ni Sylvan na may halaga ay isa lamang random na sandata na pinik niya. Maging ang Astraloon Sect ay maaaring lumikha ng maraming armas ng klaseng iyon. Nagulat si Sylvan sa mabilis na pagsang-ayon ni Levi, ngunit pinatunayan din ng sagot ang mga haka-haka niya. Mr. Garrison, narito ang mga materyales na iyong hiniling. Ang mga ito naman ay mga regalo mula sa akin sa ngalan ng Prime Association, sabi ni Sylvan sa kanya. Ang mga Star Metal, Spark Gold, at mga Dragonstone ay inilagay lahat sa harap ni Levi, at mas marami ang mga ito kaysa sa talagang hiniling niya. Higit pa rito, binigyan siya ni Sylvan ng maraming dekalidad na mahiwagang damo. Kaya naman, malaki ang inani ni Levi sa deal. Siya nga pala, ito ay isang Intermediate Prime Association stamp. Please take it, patuloy ni Sylvan. Nang pag-aralan ito ni Levi, napagtanto niyang gawa ito sa isang mataas na kalidad na Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystal. May linyang ginto ang mga gilid nito,
at may larawan ng dalawang isda na lumalangoy sa magkasalungat na direksyon sa gitna. Mukhang masalimuot. Nagtataka na nagtanong si Levi, ano ang ginagawa ng selyong ito? Mr. Garrison, ito ang eksklusibong selyo ng Prime Association. Ang mga may ganitong selyo ay magkakaroon ng mga diskwento sa alinman sa mga trade ng Prime Association. Sa madaling salita, sila ang mga kilalang bisita ng Prime Association. Bukod dito, pinalalawak ng Prime Association ang kanilang proteksyon sa mga may mga selyo. Maaari kang humingi ng proteksyon mula sa mga elite ng Prime Company kahit saan at anumang oras, paliwanag ni Sylvan. Humingi ng proteksyon. Napaawang ang labi ni Levi. Kailangan ko pa ba yon? Gayunpaman, ang pag-usisa ang nagtulak sa kanya na patuloy na magtanong, anong uri ng proteksyon ang maibibigay ng Prime Association kung ipapakita ko ang selyong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3871 Divine Bones. Mr. Garrison, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng detalyado. Pagkatapos, nagpatuloy si Sylvan na ipaliwanag kung paano gumagana ang proteksyon ng Prime Association. Tulad ng nangyari, ang Prime Association ay may ahensya na nakatuon sa pisikal na proteksyon na tinatawag na Prime Company. Ang Prime Company ay may hindi mabilang na mga elite na mandirigma, at kahit na ang pinakamasama doon ay kasing lakas ng mga matatanda sa mga pangunahing sekta. Ang selyo na mayroon si Levi ay maaaring gamitin sa pag-upa ng mga serbisyo sa proteksyon ng isang manlalaban ng Prime Company. Ang pag-uuri ng mga selyo ng Prime Association ay mahigpit. Ang mga kulay ng lining ng selyo, itim, lila, ginto, pilak, tanso, at bakal, ang nagdidikta sa klase ng mga selyo, na ang itim ang pinakamataas at ang bakal ang pinakamababa. Ang mga gininto ang lining ng selyo ni Levi ay nangangahulugan na siya ay may hawak na selyo sa gitna ng klase. Kung mas mataas ang klase ng selyo, mas maraming kapangyarihan ang may hawak ng selyo sa Prime Association, at mas maraming benepisyo ang matatanggap nila. Kung ang isa ay may itim o lila na selyo, maaari silang makatanggap ng proteksyon ng 12-dosenang hanggang daan-daang mga mandirigma ng Prime Company. Ito ay isang hindi maisip na numero. Ang sinumang protektado sa ganoong paraan ay magagawang Panginoon ang lahat sa Kenfort. Sa parehong oras, sila ay magiging prioridad sa mga tuntunin ng pagkuha ng pinakamahusay na mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ibibigay din nila ang pinakamahusay na uri ng deal. Mr. Weber, paano makakakuha ng isa sa mga dekalidad na selyong ito? Tanong ni Levi. Kung maaari niyang makuha ang kanyang kamay sa alinman sa itim o lilang selyo, magkakaroon siya ng isang malakas na kakampi sa kanyang tabi. Ang pag-asa sa kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay hindi sapat para siya ay tunay na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Kenfort. Iyon ang dahilan kung bakit na-overpower ni Levi ang Astralune Sect para sakupin ang sekta noon. Gayunpaman, ang pag-asa sa isang mid-level na sekta tulad ng Astralune Sect sa Kenfort ay hindi isang pangmatagalang plano. Higit pa rito, naitawid niya ang Eclipse, isang pangunahing sekta. Ang pagkakaroon ng isang mid-level na sekta ay hindi na sapat. Nakangiting sinabi ni Sylvan, kapag ang halaga ng mga bagay na ipinagpalat sa Prime Association ay umabot sa isang tiyak na halaga o kapag nag-ambag ka ng sapat sa Prime Association, makukuha mo ang mga selyong iyon. Ang isa pang paraan ay ang maging isang makapangyarihang figure sa Kenfort, dahil makakatanggap din sila ng mas mataas na klaseng selyo. Halimbawa, ang Premium Ultimate Weapons na mayroon ka noon ay isang major deal dahil gugustuhin ng Prime Association ang lahat ng Ultimate Weapons na nasa kamay mo. I see, bulong ni Levi. Sa madaling salita, sinasabi sa kanya ni Sylvan na makipagkalakalan ng mas madalas sa Prime Association. Tentatively, Sylvan asked, Mr. Garrison, sumasang-ayon ka ba dyan? Siyempre, ang Prime Association ang magiging unang lugar na pupuntahan ko kung mayroon akong higit pang mga ultimate weapons, pagtibay ni Levi. Nagtaas ng kilay si Sylvan sa tuwa at sinabing, natutuwa akong marinig iyon. Inaasahan kong makipagkalakalan sa iyo, Mr. Garrison. Nga pala, Mr. Weber, mayroon bang malalaking linya ng Dragon Lay sa lugar ng Lightspring Prime Association? Tanong ni Levi. Ang malalaking Dragon Lay lines ay isa sa mga kinakailangan para makagawa ng ultimate weapon.
Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng Dragon Ley line na kasing ganda ng nakuha niya sa Tragora Mountain ay makakagawa si Levi ng isang ultimate weapon sa kanyang inaasahan. Mr. Garrison, ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Mayroon lamang maliliit na linya ng Dragon Ley sa loob ng Light Spring. Natatakot ako na hindi iyon ang gusto mo. Kung gusto mo, maaari kong tanungin ang iba pang mga sangay ng Prime Association. Gayunpaman, kung mayroong isa sa paligid, kakailanganin mong maglakbay ng malayo para dito. Sigurado akong alam mo na, sa kabila ng maraming sangay ng Prime Association, ang malalaking linya ng Dragon Ley ay malamang na kinuha ng mga nangungunang sekta. Ang mga sangay na nagmamay-ari ng isang malaking linya ng Dragon Ley ay matatagpuan sa malayo, sabi ni Sylvan sa tono ng paumanhin. Medyo nadismaya si Levi, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng linya ng Dragon Ley ay hindi masyadong malaking isyu. Sa karamihan, ninanakawan lang niya ang isa sa mga pangunahing sekta ng kanilang Dragon Ley line. Hindi na niya kailangang magtungo sa malalayong sangay para sa linya ng Ley, na sadyang nag-aaksaya ng oras. Paano ang Divine Bones? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa kanila, Mr. Weber? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3872 ang lambak. Agad namang sumagot si Sylvan, no problem. Dapat mong mahanap ang Divine Bones sa Dragon's Grave Valley. Ngunit kailangan mong pag-isipang mabuti ito, Mr. Garrison. Ang Grave Valley ng Dragon ay mas mapanganib kaysa sa may isip ng isa. Isang maliit na pagkakamali, at mamamatay ka. Maraming mga mandirigma ang pumunta sa Dragon's Grave Valley upang maghanap ng mga Divine Bones at iba pang uri ng mahiwagang halamang gamot, ngunit hindi na sila bumalik. Ang Prime Association ay nawalan din ng marami sa mga mandirigma nito sa ganitong paraan din. Naisipan naming mag-imbak ng Divine Bones para sa mas magandang trade, ngunit ang maraming tao na ipinadala namin sa Dragon's Grave Valley ay naging abo ng Dragon's Grave Valley's Heavenly Thunder. Bakit may Heavenly Thunder ang Dragon's Grave Valley? Malakas na pagtataka ni Levi. Ipinaliwanag ni Sylvan, bagaman ang Dragon's Grave Valley ay pinangalan ng lambak, mayroong malalim na pool sa loob nito, at hindi mabilang na mga espiritong hayop at kraken ang naninirahan doon. Bawat ilang buwan, ang Heavenly Thunder ay lilito ng sagana. Sasamantalahin ng mga kraken ang pagkakataong gamitin ang Heavenly Thunder para sa kanilang metamorphosis upang maging tunay na mga dragon. Gayunpaman, ang Heavenly Thunder sa Dragon's Grave Valley ay hindi katulad ng sa ibang lugar. Ito ay halos bilang isang parusa, at ang mga normal na magsasaka ay hindi makatiis. Maging ang ilan sa mga nangungunang manlalaban ay hindi nang ahas na magpatuloy sa kanilang lakad kapag tumama ang Heavenly Thunder. Ang mga Divine Bones na pinag-uusapan mo ay mga kristal na nilikha ng mga buto ng Krakens na nabigong makaligtas sa Heavenly Thunder. Siyempre, hindi lang ang mga Kraken. Gagamitin din ng ilang high-level spirit beast ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose. Ang mga mabibigo ay gagawing kristal ng Heavenly Thunder into Divine Bones. Sa katunayan, ang mga buto ng ilang tao, mga mandirigma, ay mga Divine Bones din. Kasama dyan ang mga purong pisikal na magsasaka, syempre. Ang mga ganitong uri ng Divine Bones ay kakaibang matigas at ang pinakamahusay na materyales para sa paggawa ng isang ultimate na sandata. Sa madaling salita, sila ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Tumaas ang kilay ni Levi bilang realisasyon. Kaya marami pang dapat matutunan tungkol sa Dragon's Grave Valley. Hindi ko alam na marami din akong matututunan tungkol sa Divine Bones. Bagamat ang Dragon's Grave Valley ay isang delikadong lugar, kinailangan ni Levi na kumuha ng Divine Bones kung gusto niyang lumikha ng walang kapantay na sandata. Sa makatuwid, ang paglalakbay sa Dragon's Grave Valley ay isang kinakailangan. Si Levi ay palaging isang perfectionist, at ganoon din ang kaso pagdating sa pagmamik ng mga armas. Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko, Mr. Weber. Palm, sinserong sabi ni Levi kay Sylvan. Ikinaway ni Sylvan ang kanyang kamay at sumagot, masyado kang magalang, Mr. Garrison. Paano ito? Hayaan mong kumuha ako ng isang taong gagabay sa iyo doon. Sa ganoong paraan, mas madali kang makarating sa Dragon's Grave Valley. Sana hindi mo ako tanggihan tungkol dito, Mr. Garrison. Salamat.
Napangiti si Levi. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa paghahanap ng daan patungo sa Dragon's Grave Valley. Mas mainam kung ang isang pamilyar sa lugar ang maaaring maghatid sa kanya doon. Samantala, may dahilan si Sylvan na inalok siya ng gabay. Ang sinumang tumingin sa mga materyales na hiniling ni Levi at ang mga sandata na kanyang ipinagpalit ay malalaman na si Levi ay isang mahusay na panday. Siyempre, ang isa pang posibilidad ay si Levi ay may makikinang na panday na umalalay sa kanya. Kung hindi, hindi niya magagawang ipagpalit ang isang kamangha-manghang panghuli na sandata tulad niyan. Ano man ang katotohanan, si Levi ay isang taong kailangang panatilihing buhay ni Sylvan, dahil siya ay kapaki-pakinabang. Sa totoo lang, alam ni Levi ang tumatakbo sa isip ni Sylvan. Kaya lang hindi siya kumilos para ilantad ang mga iniisip niya. Bukod dito, ang pagbuo ng isang relasyon sa Prime Association ay makikinabang din sa kanya. Maaari niyang hayaan ang mga tao ng Prime Association na ayusin ang maraming bagay sa kanyang paglalakbay sa Dragon's Grave Valley. Sa ganoong paraan, maiiwasan niya ang mga hindi kinakailangang problema. Kung ganoon, Mr. Weber, hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod. Nang maayos na ang lahat, tumayo si Levi at nagpaalam kay Sylvan. Nang makaalis si Levi at ang iba pa, lumabas ang ilang namamahala sa Prime Association. Mr. Weber, dapat ba tayong maglaan ng napakaraming mapagkukunan para magkaroon ng relasyon sa taong ito? Worth it ba? Tama siya, Mr. Weber. Sinabi pa ng taong ito na aagawin niya ang mga mapagkukunan ng Prime Association sa oras na iyon. Hindi ba tayo tatawanan ng mga miyembro ng ibang sekta kapag nakita nilang umalis siya sa lugar na ito ng ligtas at maayos? Masisira nito ang ating reputasyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3873 ang halaga ng isang nangungunang klase na panday. Ang ilan sa mga matataas na miyembro ng Prime Association ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa at sama ng loob. Agad na bumagsak ang mukha ni Sylvan nang magsalita ito sa tonong glacial. Ano bang alam nyo guys? Hindi siya ordinaryong tao. Ang mga matataas na miyembro ng Prime Association ay sabay-sabay na napatulala, hindi paniniwalaan ang nakasulat sa kanilang mga mukha. Alam nila kung gaano kataas ang mga pamantayan ni Sylvan, dahil kahit ang mga elite na mandirigma mula sa iba pang malalaking sekta ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Kahit na pagdating sa paladins ng mga tanyag na sekta, tatawagan lamang ni Sylvan ang kanilang kakayahan bilang karaniwan sa karamihan. Kaya naman, ang kanyang komento tungkol kay Levi na hindi ordinaryong tao ay lalong nakalilito at nakakagulat. Ano ang ibig mong sabihin dyan, Mr. Weber? Natuon ang atensyon ng lahat kay Sylvan. Sa halip na direktang sagutin ang kanilang tanong, sumagot si Sylvan ng isang retorika na tanong. Naaalala mo pa ba ang laban para sa linya ng Dragon Lane na nangyari kanina? At paano pinatay ang mga elite ng Eclipse Sect at Eclipse Academy? Siyempre narinig na natin. Dumating pa nga ang mga miyembro ng Eclipse para tanungin kami tungkol sa kanilang prinsesa ng Divinity. Ngunit ano ang kinalaman ng dalawang insidenteng ito kay Levi? Oo, ito ay ganap na walang kaugnayan. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha dahil hindi nila alam kung bakit bigla na lang yungkat ni Sylvan ang dalawang bagay na iyon. Kurba ang mga labi ni Sylvan upang bumuo ng isang malabong ngiti habang ipinaliwanag niya, bagaman sa tingin nila ay maganda ang ginawa nilang pagbabalat kayo sa kanya, nagawa ko pa ring makilala siya sa unang tingin. Isa sa mga babaeng sumusunod sa tabi. Si Levi ay walang iba kundi si Larissa, ang nawawalang prinsesa ng Divinity ni Eclipse. Sa makatuwid, hinuhusgahan ko na si Levi mismo ang walang takot na magnanakaw. Baka siya pa ang nasa likod ng laban para sa Dragon Ley Line. Pinindot ng taong namamahala sa transaksyon para sa mga sagot, sigurado ka bang si Larissa iyon? Oo, positibo ako. Nagpatuloy si Sylvan pagkatapos ng isang saglit na pagpos, noong naghahanda kayong mga lalaki na ipasok si Levi, inactivate ni Larissa ang top technique ng Eclipse, ang Eclipse Sword Technique. Ang ganitong pamamaraan ay hindi pinagkadalubhasaan ng sinuman maliban sa mga direktang disipulo ng dalawang pinuno ng sekta ng Eclipse. Bagamat ang dalawang pinuno ng sekta ay may maraming direktang disipulo, si Larissa ang kanilang tanging babaeng disipulo. So, sigurado akong siya yon. Muli,
Napanganga sa gulat ang matataas na miyembro ng Prime Association, at ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga platito. Mr. Weber, ito ay isang mahalagang lead. Makakakuha tayo ng malaking tubo kung ibebenta natin ang impormasyong ito sa dalawang pinuno ng sekta ng Eclipse, sabi ng isa sa mga miyembro. Sumasang-ayon ako. At saka, may utang sa amin ang Eclipse. Si Larissa ang paborito nilang estudyante. Ito ay talagang isang matalinong plano. Tulad ng inaasahan mula sa iyo, Mr. Weber. Naiintindihan ko na ngayon ang totoong intensyon mo nang nagpadala ka ng isang tao para ipakita kay Levi at sa iba ang daan. Ang mga miyembro ng alyansa ay nagsusuot ng sabik na mga ekspresyon sa mukha at hindi makapaghintay na ipaalam sa dalawang lider ng sekta ng Eclipse ang tungkol sa kanilang bagong natuklasang katotohanan. Hinampos ni Sylvan ang mesa at galit na sumigaw, ang daming tanga. Natahimik ang lahat ng naruroon nang maramdaman ang galit ng kanilang pinuno, dahil matagal na itong galit ni Sylvan. Gayunpaman, talagang hindi nila maisip kung bakit ayaw ni Sylvan na gumawa ng napakahusay na deal sa Eclipse dahil iyon ay magdadala lamang sa kanila ng mga benepisyo. Ang nakikita mo lang ay kung ano ang makukuha natin sa Eclipse. Hindi mo ba masasabi kung gaano kahalaga si Levi? Ang iilan na ito ay mga premium na ultimate na sandata, at kahit na ang ilang mga kilalang sekta ay hindi maihahambing sa mga ito. Dahil sa sinabi nito, ginamit ni Levi ang mga sandata na ito upang ipagpalit ang mga dekalidad na hilaw na materyales tulad ng star metal, spark gold, at dragonstone. Nagtanong pa siya tungkol sa kinaroroonan ng Divine Bones. May ideya ka ba kung ano ang kanyang intensyon? Nilakasan ni Sylvan ang volume niya na halos mapasigaw na siya sa galit. Masasabi kung gaano siya nagalit sa sandaling iyon. Ang mga matataas na miyembro ng alyansa ay hindi tanga, at agad nilang naunawaan ang pinagbabatayan ng mga salita ng kanilang chairman. Malamang na si Levi ay isang mahusay na panday sa kanyang sarili o may masalimuot na kaugnayan sa isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3874 na Evil Plan. Sa konteksto nito, ang mga benepisyo ng pagbuo ng isang magandang relasyon sa isang nangungunang panday ay magiging pangmatagalan. Pagkatapos ng lahat, ang kalidad at pamantayan ng mga armas ay napakahalaga sa bawat solong sekta sa Kenfort. Sa katunayan, ang ilan sa mga sekta ay isa lamang sa pinakamahalagang sandata mula sa pagtulak sa kanilang sekta sa mas mataas na taas. Ganyan talaga ang kaso sa Voidsec. Sa mga tuntunin ng parehong kalidad ng kanilang mga piling mandirigma at ang mga mapagkukunan ng Dragon Ley line na taglay nila, sila ay nasa pamantayan ng isang kilalang sekta. Ang tanging kulang sa kanila ay isang ultimate weapon, na magiging malaking tulong sa kanila. Ayon sa sabi-sabi, kamakailan lamang ay nakuha nila ang kanilang mga kamay sa God Crusher, at malapit na silang tumaas sa mga ranggo. Bagamat mayroon pa ring malaking agwat sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pagitan nila at ng iba pang kilalang mga sekta, matagal na nilang nalampasan ang iba pang mga sekta na may average na ranggo. At saka, hindi mo naman talaga matatalo si Levi. He's obviously concealing his power, and even I'm able to see through his efforts. Pag-isipan ito, kayang-kaya niyang patayin ang 12 ng mga elite ng Eclipse at mahuli pa ng buhay si Larissa. Ano ang nag-iisip sa iyo na magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa kanya? Hindi bababasa, kahit nagawin namin ang lahat at nagawang ibagsak siya, tiyak na magdaranas kami ng hindi maisip na mga casualty. It's not worth the effort, seryosong sabi ni Sylvan. Hingal na hingal sa takot ang matataas na miyembro ng asosasyon. Kung si Levi talaga ang nasa likod ng massacre sa mga elite ng Eclipse, napakalaki ng kapangyarihan niya para maisip. Hindi lamang sila magkakaroon ng anumang bagay kung sila ay kumilos ng padalos-dalos, ngunit maaari rin nilang malagay sa panganib ang kanilang buhay. Gayun din, kung iisipin kung paano siya walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay sa napakaraming miyembro ng Eclipse, ibig sabihin, bukod sa nakakatakot na kapangyarihan na taglay niya, maaaring mayroon siyang isang taong sumusuporta sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong tawirin ang isang taong mahiwagang makapangyarihan tulad niya para sa mga hindi gaanong kabuluhang benepisyo? Malamig ang tono ng boses ni Sylvan. Sabay-sabay silang umiling lahat nang malaman nila ang nasa isip ni Sylvan. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang sa aking paghatol. We'll gain unexpected benefits by establishing a relationship with Levi,
sabi ni Sylvan, puno ng kumpiyansa ang tono nito. Samantala, napansin ni Levi na ang ilang mga elite mula sa Prime Association ay lihim na bumubuntot sa kanila pagkatapos nilang umalis. Mukhang nag-aalala pa si Sylvan na mapatay ko ang nangunguna. Alam na alam ni Levi ang kanilang presensya, ngunit sinadya niyang huwag pansinin ang mga ito. Kung tutuusin, malaki pa rin ang halaga sa kanya ng Prime Association. Bukod pa rito, maaari siyang magdulot ng diversion at gawin ang mga elite ng Prime Association bilang mga bodyguard kung sakaling magkaproblema sila sa kanilang paglalakbay. Tulad ng para sa iba pang mga stalker, sila ay mga elite mula sa iba pang mga sekta na gumagawa ng mga deal sa Prime Association dati. Sa una, nag-aalinlangan sila tungkol sa kakayahan ni Levi na matagumpay na maabot ang isang deal sa Prime Association dahil ang huli ay walang kahit ilang daang Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystals. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng isang malakas na sampal sa kanilang mga mukha nang bumalik si Levi at ang kanyang mga tao, ang kanilang mga bisig ay puno ng mahalagang kayamanan. Ang mga Star Metal, Spark Gold, at Dragonstone ay kabilang sa ipinagpalit nila. Sa lahat ng naroroon, ito ay nakakagulat at nakakalito sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman isasama ng Prime Association ang kanilang sarili sa mga deal na hindi nakinabang sa kanila. Pagkatapos lamang ng masusing investigasyon ay sa wakas ay nalaman nila ang mga detalye ng transaksyon. Lumalabas na gumamit sila ng mga tunay na sandata upang ipagpalit sa mga dekalidad na hilaw na materyales. Ang mga armas ay dapat na medyo kahanga-hanga kung kahit na ang Prime Association ay interesado sa kanila. Ano ba, maaari pa nga itong maging isang premium na ultimate weapon. Napaka-generous ng lalaking ito. Hindi nakakagulat na punong-puno siya ng sarili. Sayang lang kung hindi natin nakuha ang napakaraming goodies. Gaya nga ng kasabihan, isang krimen ang hindi makihati ng yaman. Naungusan ng kasakiman ang mga miyembro ng iba't ibang sekta, at nagpasya silang lahat na humanap ng pagkakataon na agawin ang mga kayamanan ni Levi. Ang Star Metal, Spark Gold, at mga Dragonstone na nasa pag-aari ni Levi ay sapat ng nakakatukso, lalo pa ang mga pinakahuling sandata. Katotohanan, hindi nila inisip si Levi bilang isang banta, at ang tingin lamang nila sa kanya ay isang walang kabuluhan na mayroon lamang mayamang mapagkukunan. Kaya, inakala nila na madali para sa kanila na agawin ang mga dekalidad na hilaw na materyales mula sa kanya. Kaya lang, ang mga elite ng maraming sekta ay sumunod kay Levi at sagang hanggang sa labas ng Light Spring bago humanap ng perpektong liblib na lokasyon para tambangan sila at pagnakawan ang kanilang mga kalakal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3875 Magpakita ng awa. Maraming miyembro ng iba't ibang sekta ang masayang nag-uusap sa isang nakaka-relax na paraan habang naghihintay sa isang kagubatan sa isang lugar. Tiyak na dadaan ang garrison na iyon at ang kanyang grupo sa kagubatan na ito. Kung sila ay sapat na matalino upang hindi lumaban, kami ay magpapakita ng kaunting awa at least hahayaan ang kanilang mga bangkay na maging buo. Hayaan mo akong harapin ang dalawang babaeng iyon. Malaking pagkakataon para sa akin na subukan ang mga pamamaraan ng paglilinang na kamakailan kong pinagkadalubhasaan. Haha. Magtulungan tayong lahat. Marami silang mga hilaw na materyales, at sapat na ito para hatiin sa amin. Tama ka. Ibigay natin ang lahat at tapusin natin ang lahat sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi nila inisip si Levi at ang kanyang gang bilang mga banta, ang huling bagay na gusto nila ay ang pumasok sa isang walang kabuluhang panloob na away na magreresulta sa pagsasamantala ng iba sa sitwasyon. Para sa kanila, si Levi ay isang mahinang biktima na nagpakita sa kanilang pintuan, naghihintay na patayin. Ang mga minuto ay dahan-daang lumipas habang sila ay naghihintay, at hindi nagtagal, ang mga impormante na nagbabantay sa labas ay nagpadala sa kanila ng isang mensahe na nagsasabi sa kanila na si Levi at ang kanyang grupo ay pumasok sa kagubatan. Oo naman, lumabas si Levi at ang kumpanya pagkaraan ng halos kalahating oras, at nang makita iyon, ang mga elite ng maraming sekta ay agad na natuwa. Hoy, Garrison, ibigay mo ang mga mapagkukunan na mayroon ka, at ako ay magiging napakabait upang magpakita sa iyo ng kaunting awa. Huwag mo nang isipin na lumaban dahil walang kabuluhan. Wala kang laban sa amin, kaya huwag mong hiyain ang sarili mo. Hoy, mga beauties!
Hahayaan kitang mabuhay kung handa kang gumugol ng magandang gabi kasama ako. Ang mga pinuno ng maraming sekta ay nagsalita ng sunod-sunod, ang kanilang mga tono ay nanunuya. Malungkot ang ekspresyon ni Sherriette dahil masasabi niyang kahit sino sa mga miyembro ng sekta na ito ay kasing lakas ng mga elder ng Astralune Sect. Mula sa isang magaspang na pagtatantya, tila mayroong higit sa 100 mandirigman dito, at kung sila ay pupunta sa amin ng sabay-sabay, maaaring mahirap para kay Levi na harapin sila. Si Larissa, sa kabaligtaran, ay medyo nasa sabik. Ito ang perpektong pagkakataon para makatakas ako. Ang pinagsama-samang lakas ng mga taong ito ay mas malakas kaysa sa dati kong koponan. Dalawa sa kanila ay nagpapalabas pa nga ng isang dinamikong alon ng aura na kasing lakas ng aura ng representante na pinuno ng sekta ng Eclipse. Please wag mo akong pababayaan. Sa kaibuturan, si Larissa ay nag-uugat sa mga miyembro ng sekta na humahadlang sa kanila. Mr. Garrison, anong gagawin natin? Nataranta ang guide na ipinadala ng Prime Association kaya nanginginig ang boses niya sa takot. Bagamat hindi mababa ang kanyang cultivation level, alam niyang walang paraan na makakaligtas siya sa pinagsama-samang pag-atake ng napakaraming elite. Nakangiti hanggang tainga, sinabi ni Levi, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong hawakan ito. Kumaibat ang mga sulok ng labi ng gabay. Masyadong puno ng sarili ang lalaking ito. Tingnan mo ang malalang sitwasyon natin. Paano pa siya magiging kalmado? Lord Garrison, kung hindi mo kaya, dapat naming. Bago matapos ni Sherriette ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Levi sa pagsasabing, hindi problema sa akin ang mga mahihinang ito. Magkatabi lang kayong dalawa at manood. Haharapin ko silang mag-isa. Baliw ba ang lalaking ito? Napaka-unbelievably mayabang niya. Anong tanga? Nagde-delusional siya para sabihing haharapin niya tayong mag-isa. Humagalpak ng tawa ang mga elite habang nakatingin kay Levi na parang tulala. Napangiti si Levi habang binibigkas niya, ililigtas ko ang iyong buhay kung handa kang ibigay ang mga mahiwagang halamang hawak mo. Hoy, Garrison, hindi mo ba ininom ang iyong gamot? Ang isa sa mga lider ng katamtamang laki ng sekta ay huminto bago siya matapos magsalita nang maramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura ng kamatayan na paparating sa kanya. Shot it! Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Naramdaman ng pinuno ang malakas na bug zone ng hangin na humahampas sa kanya, ngunit huli na para makaiwas siya sa pag-atake. Basag! Hindi man lang siya nakagawa ng ingay bago sumabog ang kanyang ulo na parang pumutok na pakwan. Kasunod nito, ang walang ulo niyang katawan ay bumagsak sa lupa kasabay ng malakas na kalabog. Masyado kang magsalita, at nakakainis. Too bad, as I could have shown you some mercy, sabi ni Levi, na parang naaawa. Pagkatapos ay humarap siya sa iba, malamig na nagtatanong, so, ano ang sasabihin ninyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3876 na baliktad na pagnanakaw. Napuno ng mga hingal at bulungan ang kagubatan ng ang pinuno ng isang karaniwang sekta ay agad na pinatay sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Ang biglaang pagsiklab ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay bumulaga sa kanilang kaibuturan. Hindi ako makapaniwala na ganoon siya kalakas. Hindi nakakagulat na mayroon siyang lakas ng loob na magsalita ng malaki sa harap ng mga miyembro ng Prime Association. Mayroon siyang ilang mga kasanayan sa kanyang manggas. Bakit kayo takot na takot? Ibinaba si Mr. Kemp dahil naging pabaya siya at minamaliit ang kanyang kalaban, hindi pa banggitin ang biglaang pag-atake ni Garrison. Oo, bakit tayo matatakot sa kanya gayong marami tayo? Sabay-sabay nating gawin ito at ipadala siya sa impyerno. Ang mga taong ito, kung tutuusin, ang mga pangunahing elite ng karaniwan at mas mataas na mga sekta na nakaranas ng hindi mabilang na mga kaguluhan at sumailalim sa mabangis na labanan. Kaya, mabilis silang nakabawi pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta at agad na nagpakawala ng nakamamatay na aura. Ang daming matigas ang ulo na walang pakundangan. Ngumisi si Levi bago siya muling nawala sa kanilang paningin. Mag-ingat ka sa likod mo. May nagbabala sa gitna ng kaguluhan bago ang kinatawang pinuno ng isang karaniwang sekta ay sinaktan ni Levi mula sa likuran. Bam! Ang representante na pinuno ay pinalipad sa pamamagitan ng malakas na epekto ng hampas ng palad ni Levi. Spurt!
Matapos ang pagluwa ng isang subo ng dugo, binawian ng buhay ang lalaki bago pa man mapunta ang katawan nito sa lupa. Susunod, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Bagamat ang kanyang tono ay kalmado at kalmado gaya ng dati, parang ang kamatayan mismo ang humahampas sa kanila, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Ang bilis ni Levi ay napakabilis na walang sino man sa mga elite ang nakaalam sa tilapon ng kanyang paggalaw. Ang mga hiyawan ng paghihirap ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng lugar na dumaan ang figure ni Levi. Bawat isa sa kanyang mga suntok at hampas ay parang isang slash mula sa isang nakamamatay na talam, na kumitil sa buhay ng mga manlalaban bago pa man sila nagkaroon ng pagkakataong magtago o umiwas. Mahigit sa 30 tao ang namatay sa trahedya sa loob ng 30 segundo. Bagamat si Levi ay hindi gumagamit ng anumang armas, ang kanyang mga kamay ay nakamamatay na gaya ng scythe ng Grim Reaper, na walang awang umaani ng buhay ng mga elite. Gulp! Ang mga nakaligtas sa pag-atake ay umatras sa malayo, ang kanilang mga mata ay puno ng takot nang tumingin sila kay Levi. Guys, huwag na kayong magpigil. Ipakita mo lahat ng trump card mo, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Paalala ng isa sa mga pinuno, na nagtaas ng boses. Gayunpaman, malinaw na naririnig ng lahat ang panginginig sa kanyang boses. Hindi mo lang alam kung kailan titigil ha. Ayos lang. Kung ganoon, pagbibigyan ko ang hiling mo. Sumunod si Levi sa pulutong na parang lobo na humahampas sa kawan ng mga tupa, marahas na winakasan ang buhay ng mga mandirigma. Ang pangamba ay kumalat na parang apoy sa gitna nila, na inaalis sa kanila ang dati nilang moral. Mabilis, tumakbo para sa iyong buhay. Hindi tayo aabot kung hindi tayo nagmamadali. Isa sa mga manlalaban ang unang umamin ng pagkatalo. Dahil doon, ang natitirang kislap ng pag-asa sa loob ng mga mandirigma ay nabawasan para sa kabutihan, at wala na silang anumang nananatili sa diwan ng pakikipaglaban. Huli na para isipin na tumakas ngayon. Ipinagpatuloy ni Levi ang pagmasaker sa mga mandirigma sa kanyang napakatinding lakas, na hindi nila layo na bigyan sila ng pagkakataong muling ayusin ang kanilang sarili. Ang gabay mula sa Prime Association, na nakatingin sa gilid, ay nabigla sa kaibuturan. Hindi niya inasahan na si Levi ay nagtataglay ng mga ganoong kasanayang nakakapang-akit. Hindi lamang siya ganap na hindi nasaktan kahit na pagkatapos na lumaban sa higit sa 100 elite na mandirigma mula sa mga kilalang sekta, ngunit siya rin ay nasa isang kalamangan habang pinapatay sila, na humarap sa isang nakamamatay na suntok pagkatapos ng isa pa. Masyado siyang malakas. Mabuti na lang at hindi nakipag-away kay Levi ang mga manlalaban ng Prime Association, o mawawala lang ang asosasyon sa harap ng Light Spring. Hindi napigilan ng guide ang kiligin sa takot habang ang kaisipang iyon ay lumitaw sa kanyang isipan. Maging sina Larissa at Sherriette, na nakasaksi sa kapangyarihan ni Levi noon pa man, ay lubos na natulala, lalo pa ang gabay. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng buong pagsubok na ito ay tila nagpipigil pa rin si Levi. Mahirap isipin kung nasaan ang limitasyon ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Ibigay mo ang lahat ng iyong mahiwagang halamang gamot, o papatayin ko kayong lahat. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Levi sa lugar. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3877 Takot. Mr. Garrison, handa akong talikuran ang lahat ng mga mahiwagang halamang gamot na nasa kamay ko. Mangyaring magpakita ng kaunting awa at iligtas ang aking buhay. Handa rin akong ibigay ang lahat ng mayroon ako para ako ay mabuhay at makalapit sa iyo, Mr. Garrison. Pareho dito. Klop. Lumuhad ang ilang nakaligtas na mandirigma, humihingi ng awa. Ngumisi si Levi at nagsalita. Dapat sinimulan na ninyo ito. Ano ang silbi ng pag-alay ng napakaraming buhay? Pagkatapos ay bumaling siya sa gabay at kay Sherriette, na nag-utos sa kanila, ang dami nyo, sige kunin nyo na sa kanila ang mga mahiwagang halamang gamot. Kunin ang bawat isa at siguraduhing walang iwanan para sa kanila. Hindi naglakas loob na suwayan ang utos ni Levi, agad na inagaw ng guide mula sa Prime Association at Sherriette ang mga kalakal mula sa mga sumukong mandirigma. Napangiti si Levi, masayang nagulat nang malaman na ang mga mandirigma ay may maraming mga kalakal sa kanilang pag-aari. Nagmamay-ari sila ng iba't ibang uri ng mahahalagang halamang gamot, mataas na kalidad na hilaw na materyales, pati na rin ang libu-libong Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystals.
Napakagandang paglalakbay sa Light Spring. Ako ay isang mabait at mapagbigay na tao, kaya hahayaan kong mabuhay kayong lahat dahil naibigay na ninyo ang lahat ng inyong mga gamit, sabi ni Levi na may malalim na boses. Di asterisk man ito. Halos hindi mapigilan ng mga nakaligtas sa pag-atake ang kanilang pagnanasang magmura ng malakas. Tingnan mo ang lahat ng mga dagwang bangkay na ito na nakakalat sa lupa. Ang lugar na ito ay karaniwang impyerno sa lupa. Hindi mo ba kayang dungisan ang salitang, magnanimous? Biglang may mahalagang bagay na bumungad sa mga mandirigmang matapos nilang masaksihan ang paraan ng paggawa ni Levi. Ang kanyang estilo ay hindi katulad ng fearless robber, na kamakailan ay nagdulot ng kaguluhan. Pareho silang nagnakaw ng mga kayamanan at nilipol ang sino mang humahadlang sa kanila. Paano natin nagawang masaktan ang gayong demonyo? Masyado tayong malas. Iyon at ang pakiramdam ng lubos na kaginhawahan pagkatapos na maligtas ay ang tanging dalawang bagay na maaaring pagtuunan ng pansin ng mga nakaligtas. Tara na. Kinawayan ni Levi si Sherriette at ang iba pa bago umalis sa kagubatan kasama nila. Pagkatapos lamang na tuluyang mawala sa paningin ang figure ni Levi ay nang ahas ang mga nakaligtas na dahan-daang tumayo. Pinunasan nila ang malamig na pawis sa kanilang noo, nakahinga ng maluwag upang makakuha ng bagong kabuhayan matapos na nasa bingit ng kapahamakan. Pagkatapos umalis sa kagubatan, hinimok ni Levi ang gabay na bilasan at akayin sila sa Dragon's Grave Valley. Lord Garrison, pupunta ba talaga tayo sa Dragon's Grave Valley? Tanong ni Sherriette, nanginginig ang boses. Siya ay talagang natakot dahil narinig niya ang tungkol sa kasumpa-sumpa na Dragon's Grave Valley, na isang mapanlinlang na lugar na kumitil sa buhay ng sino mang tumuntong dito. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang dating pinuno ng Astraloon sect ay nagtungo sa Dragon's Grave Valley upang maghanap ng mga kayamanan matapos ang kanyang paglilinang ay umabot sa isang estado ng pagiging perpekto, at hindi na siya bumalik. Ipinapalagay na may nangyaring kalunos-lunos sa kanya. Si Larissa ay hindi mas malakas kaysa kay Sherriette, maaaring hindi siya maihambing sa huli sa mga tuntunin ng lakas, ngunit bilang Eclipse's Princess of Divinity, mas marami siyang alam na impormasyon tungkol sa Dragon's Grave Valley kaysa Sherriette. Ilang beses nang sinabi ng dalawang leader ng sekta noon na ang Dragon's Grave Valley ay isang mapanganib na lugar na kahit ang kabuuan ng mga miyembro ng Eclipse ay nagsama-samang ng ahas na tumuntong dito. Guro, talagang nakakatakot ang lugar na ito. I don't think we should, panimula ni Larissa, ngunit naputol siya ng mariing titig ni Levi. Anong meron? Natatakot ka ba? Nakangiting wika ni Levi. Hindi ba magandang pagkakataon para makatakas ka kapag may nangyaring masama sa akin sa lambak? Hindi ako maglalakas loob na isipin iyon. Bakit mo sasabihin iyan, guro? I dare not harbor such wild thoughts, tanggi ni Larissa na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Pagkatapos ng pagpapakita ni Levi ng nakakatakot na kapangyarihan ilang sandali ang nakalipas, nililigawan ko si kamatayan kung napagtanto niyang may masama akong intensyon. Well, sana ay sinadya mo ang sinasabi mo, sabi ni Levi na may pag-iinis. Dapat akong pumunta sa Dragon's Grave Valley, kaya tara na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3878 Puwersa. Kahit na ang Dragon's Grave Valley ay isang delikadong lugar, hindi natakot si Levi dahil determinado siyang makakuha ng Divine Bones. Hindi naglakas loob na mag-aksaya ng isang segundo, binilisan ng gabay ang lakad. Hindi siya mangangahas na sumuwi sa utos matapos makita kung gaano kalakas si Levi. Matapos ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa loob ng halos 6 na araw, sa wakas ay nakarating sila sa harap ng isang latian. Mr. Garrison, ang mapa na ibinigay ng Prime Association ay nagtatapos dito. Mula rito, hindi ko na alam ang ruta. Gayunpaman, alam ko na kung patuloy kayong sumulong, isang primeval na kagubatan ang lalabas pagkatapos ng latian. Sinasabing ang Dragon's Grave Valley ay nasa loob ng kagubatan. Ang pinakakilalang katangian ng Dragon's Grave Valley ay ang tuloy-tuloy na Heavenly Thunder. Sa katunayan, isang Super Heavenly Thunder ang magaganap sa Dragon's Grave Valley kada ilang buwan. You should be able to hear it, magalang na sabi ng guide. Tumanggaw si Levi bilang tugon. Pwede ka nang bumalik, mag-isa tayong susulong. Sa pagpapasalamat, sinabi ng gabay, salamat sa iyong habag, Mr. Garrison.
Dahil sa antas ng kanyang cultivation, alam ng guide kung gaano kadelikado para sa kanya na magpatuloy. Maaari pa siyang mamatay anumang oras. Pagkaalis ng guide, kumaway si Levi sa dalawang babae at sinabing, huwag na kayong mangarap. Tara na. Sa oras na iyon, namutla sina Sherriette at Larissa. Bagamat sila ay lubos na natakot, wala silang ibang pagpipilian kundi ihanda ang kanilang mga sarili upang sumulong sa tabi ni Levi. Si Levi ang nanguna habang ang mga babae ay nakasunod sa likuran. Paminsan-minsan ay kinakabahan silang sumulyap sa paligid. Ang latian ay tila walang katapusan. Buti na lang at ginagamit nilang tatlo ang kanilang mga diskarte habang sila ay gumagalaw. Kung hindi, mahihirapan talaga silang maglakad. Matapos maglakad ng halos 100 milya, dumating ang tatlo sa gilid ng isang kagubatan. Biglang may naramdaman si Levi na kakaiba. Tila napuno ng hindi nakikitang puwersa ang lugar, at pinapabagal nito ang aking mga diskarte. I had the same feeling noong una akong pumasok sa makamundong mundo. Dapat mag-ingat ako. Talagang kakaiba ang lugar na ito. Parang may nagpapahirap sa amin na makagalaw. May bakas ng pagkabalisa sa tono ni Sherriette. Kung hindi dahil sa presensya, matagal na siyang tumakas. Sinabi sa akin ni Lord Slaby na isang puwersa ang nabuo dahil sa paglabas ng kapangyarihan ng Heavenly Thunder sa Dragon's Grave Valley sa mga nakaraang taon. Natural, ang isang hindi magagapi na puwersa sa lugar ay magiging sanhi ng isang pakiramdam ng bara na nagpapahirap sa mga tao na lumipat. Ang mga taong may mababang antas ng paglilinang ay magdaranas ng panloob na pinsala kung titiisin nila ito sa mahabang panahon. Kaya naman maraming tao ang natatakot na pumunta sa Dragon's Grave Valley, seryosong paliwanag ni Larissa. Saglit na pinag-isipan ito ni Levi bago sinabing, ang lakas na sinasabi mo ay ang enerhiya na sumasakop sa lugar, tama. Kapag pumasok ang mga tagalabas sa lugar, mararamdaman nila ang pagharang. Yun ba ang ibig mong sabihin? Tama, mabilis na sagot ni Larissa. Ngumiti si Levi at sinabing, kung ganoon, you guys should stay close to me. Sa ganoong paraan, walang madadami sa inyong dalawa. Habang nagsasalita siya, mabilis na ipinadala ni Levi ang kanyang mga pangunahing pamamaraan. Nagpakawala siya ng nakakatakot na alon ng enerhiya at mabilis na nag-channel ng energy shield na kasing laki ng kwarto para protektahan ang sarili at ang mga babae. Biglang gumaan sina Sherriette at Larissa, at ang pakiramdam ng hadlang na naramdaman nila kanina ay nawala. Pinoprotektahan ba niya tayo mula sa enerhiya? Mayroon ba siyang walang katapusang supply ng enerhiya sa kanyang katawan? Muli, napanganga si Larissa sa gulat. Kahit nagtataka siya, labis siyang nagpapasalamat kay Levi. Sa tabi niya, nakaramdam siya ng katiwasayan na hindi pa niya naramdaman. Ituloy natin ang paggalaw. Kinawian ni Levi ang kanyang kamay at pumasok sa kagubatan. Mahigpit na sumunod ang mga babae sa likuran. Pagkatapos ng lahat, ang kalasag ng enerhiya ay may limitasyon. Kung sila ay mapupunta sa labas ng energy shield, kailangan nilang gamitin ang kanilang mga diskarte upang labanan ang pumipigil na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3879 na Welfare Center. Sa pagprotekta ni Levi sa kanila, biglang gumaan ang pakiramdam ni Larissa at Sherriette. Kasabay nito, tumigil sila sa pakiramdam na parang may pumipigil sa enerhiya sa kanilang mga katawan. Sinulyapan ni Sherriette ang shopping mode na medyo manipis na figure ni Levi at nakaramdam ng hindi pa nagagawang kapayapaan ng isip. Habang nagpatuloy silang tatlo sa pasulong, napansin ni Levi ang isang kakaibang bagay sa kagubatan. Wala ni isang hayop o insekto ang matagpuan dito. Sa katunayan, ang kagubatan ay patay na tahimik. Ito ay isang pakiramdam na maaaring maging sanhi ng pagkabalisa ng isang tao. Sinubukan ni Levi na maglabas ng isang alon ng enerhiya upang makita kung mayroong anumang nabubuhay na bagay sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Para bang ipinagbabawal ng lugar na ito ang pagkakaroon ng buhay, biglang komento ni Sherriette. Ganoon din ang naramdaman ni Larissa, at nagsimula na siyang magpanik. Lalo siyang natakot nang maalala niya ang lahat ng kakaibang bagay tungkol sa Dragon's Grave Valley na sinabi sa kanya ng dalawang leader ng sekta. Naglakad silang tatlo para sa isa pang 20 kakaibang milya. Bukod sa kakaibang mga bato at mga baging sa ibabaw ng kanilang mga ulo, wala silang nakitang palatandaan ng buhay. Napaka-weird nito.
Bahagyang kumunot ang noo ni Levi. Ang sukat ng kawalang buhay dito ay mas malaki kaysa sa lihim na kaharian na natuklasan sa makamundong mundo. Habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ang mga ruta sa gubat ay naging mas mahirap na lakaran. Kung hindi dahil sa kanilang kagalingan ay medyo mabagal na sila. Pagkaraan ng isa pang dosenang milya, biglang huminto si Levi sa kanyang paglalakad. Ano ito, Lord Garrison? Kinakabahang tanong ni Chariot. Sa malalim na boses, sinabi ni Levi, may napakalakas na alon ng enerhiya na natipon sa kalangitan sa timog-silangan na direksyon. Naramdaman ba ninyo ito? Umiling si Chariot bilang tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Larissa, nakakatakot ang enerhiya. Iyon dapat ang lokasyon ng Dragon's Grave Valley. Sinulyapan ni Levi si Larissa ng isang pagsang-ayon. Ang kakayahan ng babaeng ito ay mas mataas kaysa kay Chariot. Maaaring tama ka. Ang enerhiya ay nakakatakot at marahas. Bukod sa kapangyarihan ng Heavenly Thunder, I don't think any other power falls into this category, emosyonal na sabi ni Levi. Malakas ang sensing ability ni Levi, kaya malinaw niyang nasabi na ang enerhiyang naramdaman nila ay mas nakakatakot kaysa sa enerhiyang hawak ng isang malaking linya ng Dragon Lay. Tila, ang pinagmulan ng enerhiya ay kulog. Hindi ba ginamit ni Gloria ang Heavenly Thunder para sa kanyang metamorphosis mula sa Thunder Summon ng teknik ng Esoteric Guild para mapataas ang kanyang cultivation level? Nangangahulugan ba iyon na maaari ko ring subukan ito? Higit pa rito, batay sa impormasyong ibinigay ni Sylvan, ang Heavenly Thunder ng Dragon's Grave Valley ay mas malakas. Ibig sabihin mas maganda para sa metamorphosis ko. Dahil doon, hindi napigil ang mapangiti ni Levi. Ayos ka lang ba, Lord Garrison? Pansamantalang tanong ni Chariot. Mayroon tayong napakalaking balakid sa hinaharap. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi ba niya dapat seryosohin ang sitwasyon? Bakit siya nakangiti? Hindi ba niya pinapansin ang kalakasan ng Dragon's Grave Valley? Pati si Larissa ay natarante rin. Kung hindi ako pinilit ni Levi, matagal na akong umalis sa lugar na ito. Pinaplano kong gamitin ang Heavenly Thunder ng Dragon's Grave Valley para sa aking metamorphosis. At the same time, makakahanap ako ng Divine Bones. Pinapatay ko ang 2 ibon gamit ang isang bato. Mas lumawak ang ngiti dahil napuno siya ng excitement. Napatulala ang mga babae habang pinagmamasdan nila si Levi na bumibilis. Lahat ay natatakot sa Dragon's Grave Valley, ngunit tinatrato niya ang lugar na parang ito ay isang welfare center. Nawalan ng masabi si Chariot. Sa harap ng nakakatakot na Heavenly Thunder sa Dragon's Grave Valley, maging ang mga pinuno ng malalaking sekta ay magpapatuloy ng may pag-iingat. Ang ilan sa kanila ay iiwasang dumating. Maliban kung talagang kinakailangan, hinding-hindi sila tatanggo sa isang lugar na prone sa Heavenly Thunder. Ang dating pinuno ng Astraloon sect ay malamang na pinatay ng Heavenly Thunder. Samantala, pinaplano ni Levi na gamitin ang Heavenly Thunder para sa kanyang metamorphosis. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3880 mga bunga para sa iyong kayabangan. Ang taong ito ay may mga bowl ang bakal, hindi ba? Puna ni Chariot sa loob-loob. Kung mararamdaman natin kung gaano katikot ang Heavenly Thunder mula sa napakalayo, hindi ko maisip kung ano ang mararamdaman kapag naging malapit na tayo. Bagamat malakas siya, kailangan ba niyang kumuha ng ganoong kalaking panganib? Halos malaglag ang panga ni Larissa sa gulat na blue sky thinking na naging dahilan para hindi siya makapagsalita. Kung ikukumpara kay Chariot, mas alam ni Larissa ang panganib na dala ng Dragon's Grave Valley. Maging ang mga miyembro ng konseho ng Eclipse ay hindi maglalakas loob na pumunta rito. Kung tama ang aking memorya, ang ilan sa mga elite na mandirigma mula sa Eclipse ay pumunta sa Dragon's Grave Valley upang hanapin din ang mga Divine Bones. Pinili pa nilang pumasok sa lugar noong panahong hindi gaanong aktibo ang Heavenly Thunder. Sa huli, pinatay pa rin sila. Sila ay dumanas ng gayong kakilakilabot na kamatayan anupat sila ay naging abo. Matapang ba si Levi, o sadyang tanga lang? Isang hindi maipaliwanag na komplikadong hanay ng mga emosyon ang kumikinang sa mga mata ni Larissa habang nakatitig kay Levi mula sa likuran. Kahit na si Levi ay isang purong pisikal na cultivator, ang Heavenly Thunder sa Dragon's Grave Valley ay wawasak pa rin sa kanya. Sa kabila ng mga mangyayari sa kanya,
chance na talaga yon para makatakas ako. Sa sandaling iyon, nagsimulang umasa si Larissa sa pagdating sa Dragon's Grave Valley. Sa paghusga sa personalidad, sa tingin ko siya ay isang taong handang ipagsapalaran ang lahat kahit na hindi siya lubos na sigurado sa isang bagay. May kahihinatnan ang kay-abangan mo, Levi. Tiyak na babayaran mo ang iyong mga aksyon. Nagpatuloy si Levi na sumulong nang walang kaalam-alam kung ano ang iniisip ng dalawang babaeng iyon. Matapos maglakad ng isa pang dosenang milya, biglang narinig nilang tatlo ang tunog ng pagkabasag. Bahagyang kumunat ang noo ni Levi nang makita ang malaweb na mga bitek na kumakalat sa pinakalabas na layer ng energy shield. Nasira ba talaga ang pinakalabas na layer ng energy shield? Parang papalapit na tayo sa Dragon's Grave Valley, sabi ni Levi sa malalim na boses. Sa kabutihang palad para sa kanila, sapat na makapal ang kalasag ng enerhiya. Gayunpaman, ang pagkabasag ng pinakalabas na layer ay nagpakita kung gaano kalakas ang enerhiya sa lugar. Nang makita iyon, kapwa nabalisa sina Sherriette at Larissa. Kung hindi nag-deploy si Levi ng napakaraming layer ng energy shield, mahihirapan tayong gumalaw. Tingnan mo, parang iba ang langit dito. May bakas ng gulat sa boses ni Sherriette. Napatingin si Levi sa direksyon na itinuturo ni Sherriette at napansin niyang may maitim na ulap sa langit ang lugar na pinasukan niya. Ang pakiramdam ay hindi komportable na para bang mahahawakan nila ang madilim na ulap sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanilang mga kamay sa hangin. Maaliwalas ang langit sa naunang lugar. Ang halatang pagkakaiba ay nagparamdam sa kanila na para silang pumasok sa ibang mundo. Dumagundong. Sa itaas ng madilim na ulap, panakanak ang maririnig ang nakakabinging kulog. Kanina pa, halos hindi na nila naririnig ang mga kulog. Sa isang kisap mata, gayunpaman, naramdaman nila na para silang nasa tabi mismo ng dumadagandong na mga kulog. Sa katunayan, nabingisa na sila kung hindi dahil sa energy shield. Mas maganda kung gumamit kayo ng sarili ninyong mga diskarte para labanan din ang puwersang sumupil. May naramdaman akong aura na nagmumula sa loob. Ang aura ay tila pag-aari ng isang magsasaka sa halip na isang hayop. Hindi ko alam kung sino ang nandoon, kaya mas mabuting mag-ingat tayo, udyok ni Levi. Tumanggaw sina Sherriette at Larissa bilang tugon, nagulat. Mukhang ang Dragon's Grave Valley ay isa pa ring kaakit-akit na lugar upang bisitahin. Naiintindihan iyon, bagaman. Ang Dragon's Grave Valley ay may hindi mabilang na divine bones. Bagamat kayang pumatay ng mga magsasaka ng Heavenly Thunder dito, sulit ang mga kayamanan dito. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo, at lalong naging maliwanag ang tensyon sa kapaligiran. Ito ay lalo nakitang-kita kapag parami ng parami ang mga layer ng energy shield na pinakawalan ni Levi ay nabasag. Maging ang gitnang bahagi ng kalasag ay napisil at napinsala. Tingnan mo dyan. Para silang bounty hunters, biglang sabi ni Sherriette.